Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na bar kung saan si Meliodas, ang may-ari ng bar, ay nagsisilbi sa kanyang mga customer. Bigla na lang, isang talunan na lalaki ang tumakbo sa bar at sinabi sa kanila na nakakita lang siya ng isang kabalyero na sa tingin niya ay kabilang sa Seven Deadly Sins, isang grupo ng mga kilalang kabalyero na nagtaksil sa kaharian at pumaslang sa mga banal na kabalyero. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga lalaki sa bar at tinawag itong isang popular na alamat. Sa kanilang pagkabigla, nagpakita ang Rusty Knight sa bar, kaya lahat ng mga lalaki ay tumakbo para sa kanilang buhay. Naiwang mag-isa, hinarap ni Meliodas ang kabalyero upang malaman kung sino siya, ngunit bumagsak ang kabalyero at natanggal ang baluti, na nagpapakita ng isang walang malay na maganda na babae na nagngangalang Elizabeth. Maya-maya, nagkamalay muli si Elizabeth at nagulat nang matagpuan ang kanyang sarili sa kwarto ni Meliodas. Kaya, ipinaliwanag ng bida na iniligtas siya nito matapos siyang mahimatay. Pagkatapos ay inalok niya ito ng pagkain, ngunit nang matikman niya ito, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata dahil ito ay kakilakilabot. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Meliodas si Elizabeth kung ano ang ginagawa niya bago siya dumating sa kanyang tahanan. Kaya, isiniwalat niya na hinahanap niya ang Seven Deadly Sins. Bigla na lang, isang grupo ng mga kabalyero ang sumulpat at hinihingi ang Rust Knight, sa paniniwalang ito ang dahilan ng mga Deadly Sins. Habang sinusubukan ni Meliodas at ng kanyang maliit na baboy na si Hook na lokohin ang mga gwardya, tumakbo si Elizabeth papasok sa kakahuyan. Gayunpaman, nakita siya ng mga gwardya, kaya sinundan siya ng ilan habang ang isa naman ay pumunta upang tawagin si Twigo, ang kanilang master. Habang naghahabulan sa kakahuyan, sinugod ni Hook ang mga kabalyero at pinatumba silang lahat na parang mga bowling pin. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Elizabeth kay Meliodas para sa tulong. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang Seven Deadly Sins dahil ang hari at ang iba pang mga maharlika ay nabihag sa kastilyo ng mga banal na kabalyero at ang mga Deadly Sins lamang ang sapat na malakas upang pigilan sila. Bigla na lang, hinati ni Twigo ang lupain at sa kanyang pagkagulat, iniligtas ni Meliodas sina Hook at Elizabeth. Habang papalapit sa kanila si Twigo, nakita niya ang mga hikaw ni Elizabeth at napagtanto niyang siya ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Kaya, sinugod niya ito, ngunit tumakbo ito papasok sa kagubatan. Sa isang pag-atake, pinutol ni Twigo ang lahat ng puno sa kalahati, ngunit nailigtas siya ni Meliodas sa tamang oras. Dahil ayaw nang ipagsapalaran pa ang buhay ni Meliodas, dumiretso si Elizabeth kay Twigo, umaasang kung susuko siya, maiiwan si Meliodas. Gayunpaman, muntik na siyang hatiin ni Twigo sa dalawa, ngunit muling iniligtas siya ni Meliodas. Dahil sa kawalan ng magawa, umiyak si Elizabeth sa kabaitan ni Meliodas, ngunit napansin niya ang tato sa kanyang kamay at napagtanto na isa siya sa Seven Deadly Sins. Nang sandaling iyon, nilapitan ni Twigo ang distansya at muling inatake sila, ngunit nalabanan ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay tiningnan niya si Meliodas, nakilala ang mukha nito bilang isa sa Seven Deadly Sins at halos mabasa ang sarili sa takot. Dahil sa pagkainis, hinampes niya si Meliodas, ngunit sinalamin ni Meliodas ang atake at pinalipad ito sa kalangitan. Sinabihan ni Meliodas si Elizabeth na sumama sa kanya dahil hinahanap din niya ang natitirang 6 na Deadly Sins. At doon bumalik si Hook dala ang isang higanteng gumagalaw na lupain na hugis baboy. At ginamit ito ni Meliodas at Elizabeth bilang pagtakas mula sa mga gwardya. Mga isang buwan na ang nakalilipas, tinulungan ng hari si Elizabeth na makatakas mula sa Holy Night Supet. At mula noon ay naghanap na siya ng Seven Deadly Sins. Kasalukuyan, pinasubukan siya ni Meliodas sa isang napakaganda na damit sa ilalim ng pagkukunwari na pinatatrabaho siya bilang isang waitress upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga Deadly Sins. Nalito siya dahil iniligtas siya nito taliwas sa mga chismis tungkol sa mga Deadly Sins. Kaya, tinanong niya ito kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit ginulat siya nito nang ibunyag niya kung paano siya naging isang kasuklam-suklam na basura pagdating sa mga aset ng kababaihan. Kalaunan, nakarating sila sa nayo ng Bernea at nagtayo si Hook ng kanilang bar malapit dito. Sa labas, ipinagmamalaki ni Meliodas na ang Bernea ang may pinakamasarap na ale, kaya plano niyang kumuha mula sa kanila at maghanap ng impormasyon. Ngunit laking gulat niya nang ang ilog ng nayon ay natuyo ng buo.
Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, nakita niya ang lahat ng mga taga-nayon na sinusubukang bunutin ang espada ng isang banal na kabalyero na nakadikit sa lupa. Doon, nalaman niya na ang buong nayon ay dumaranas ng tagtuyot dahil ginalit nila ang isang banal na kabalyero, at ang espada ang may pananagutan sa kanilang tagtuyot. Isang batang nagngangalang Mid ang dumating, ipinagmamalaki na mayroon siyang kaibigan na isa sa mga deadly sins, at madali niyang mabubunot ang espada. Ito ang ikinagalit ng mga taga-nayon at ipinaalam nila sa kanya na ang simpleng pag-uusap tungkol sa mga deadly sins ang dahilan kung bakit nagalit sa kanila ang banal na kabalyero. Kaya sinisi nila si Mid para dito at pinaulanan siya ng mga bato. Mabilis siyang pinalabas ni Meliodas at pinagluto ng pagkain para marinig ang kanyang kwento. Doon ay isinalaysay ng batang lalaki kung paano kahit hindi siya taga-nayon, ang mga taga-nayon ay mabubuting tao at ang pagkarinig kung paano ininsulto ng banal na kabalyero na nagngangalang Giltander ang kanilang inuming ale ay ikinagalit niya. Kaya ginawa niya ang hindi inaasahan at dahil dito ay pinarusahan ng kabalyero ang buong nayon gamit ang kanyang espada. Isiniwalat din ng bata na nagsinungaling siya tungkol sa pag-alam sa alinman sa 7 deadly sins. At napagtanto ni Meliodas na naguluhan siya sa wala. Bigla, isang kaguluhan ang bumangon sa nayon habang sinusubukan ng ilang kabalyero na itaas ang kanilang mga buwis kung hindi nila maalis ang espada, at ito ay ikinainis ni Mid. Kaya, siya at ang iba pang mga taga-nayon ay sinubukan ang kanilang makakaya upang bunutin ito. Matapos silang mapanood na mabaygo, ang aura ni Meliodas ay umusbong sa pamamagitan ng madaling paghila ng espada gamit ang isang kamay, na ikinagulat ng lahat at pagpapanumbalak ng tubig sa nayon. Agad na tumakbo ang mga gwardya upang iulat ang kaso kay Giltander. Samantala, habang nagdiriwang ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng pagpipista sa bar ni Meliodas, nahihirapan si Elizabeth sa kanyang trabaho, kaya pinagtawanan siya ni Mid. Ngunit pinagalitan siya ng isang matandang babae sa pamamagitan ng pagbabanta na itatapon siya sa kagubatan ng mga puting panaginip, isang lugar na kahit ang mga banal na kabalyero ay natatakot na pumasok ng walang pahintulot. Nang malaman ni Giltander na ang kanyang espada ay nabunot na, tinanong niya ang direksyon ng nayon at inihagis ito gamit ang sibat. Agad na may naramdaman si Meliodas na kakaiba, kaya lumabas siya para harangin ito. Doon, nakita niya si Elizabeth na nagmumakmak dahil sa kanyang kakilakilabot na pagpapakita kanina, kaya sinubukan niya itong pasayahin. Habang ginagawa ito, naramdaman niya ang sibat, kaya kinapit niya ito para pigilan. At matapos makaladkad ng ilang metro, ibinalik ni Meliodas ang sibat, ibinalik ito kay Giltander at bumagsak ang kanyang base. Sa kabila ng matinding pinsala, nag-aura farm si Giltander nang kumpirmahin niyang buhay si Meliodas. Para kay Elizabeth, nag-aalala siya na si Meliodas ay aktibong hinuhuli ng banal na kabalyero. Kaya, iminungkahi niya na tumungo sila sa kagubatan ng mga puting panaginip at sumang-ayon si Meliodas sa kanya at naniwala pa nga na naroon ang isa sa mga deadly sins. Dahil doon, tumungo sila sa direksyong iyon. Si Giltander, na nakasaksi kung paano malupit na tinapos ang kanyang ama ng mga deadly sins mga 10 taon na ang nakalilipas, ay nagmarcha pabalik sa nayon at nang malaman niyang papunta si Meliodas sa kagubatan ng mga puting panaginip, agad niya itong hinabol. Samantala, sa kagubatan, natakot sina Hook at Elizabeth sa nakakatakot na lugar. At habang iniisip nila kung isa ba sa mga deadly sins ang talagang naninirahan doon, sinabi sa kanila ni Meliodas na hindi siya sigurado, at tinakat niya si Elizabeth sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Taliwas sa kanyang inaasahan, nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na siya lang pala iyon. Malinaw na may problema si Hook sa kanyang ugali, ngunit pagkatapos ay minadali niya ang mga ito at nakaramdam si Elizabeth ng kakaiba matapos maramdaman na wala na ang kanyang plot cover. Habang sumusulong sila, maraming Hook ang nagpakita sa tabi ng baboy at nalito sila kung alin ang tunay. Kaya tinatake silang lahat ni Meliodas, kasama na ang tunay at nawala ang iba. Doon din, maraming Elizabeth ang nagpakita. Kaya naman, si Meliodas, na nakarinig ng isang boses na nagsasabi sa kanila na hindi sila tinatanggap sa kagubatan, ay nagpas siyang magsaya sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Elizabeth na bigyan siya ng isang mahusay na pananaw sa kung ano ang karaniwang nangangailangan ng isang subscription. Pagkatapos nito, pinutol niya ang mga pekeng bagay bago ibalik ang plot cover ni Elizabeth, pagkatapos ay hinabol ang mga impostor.
Sinundan ni Hook at Elizabeth ang mga impostor at nakita nila ang isang higanteng natutulog na kagandahan na nagngangalang Dayan. Nang magising si Dayan, tumindig siya sa kanila at itinuring silang mga banal na kabalyero. Ngunit nang mas malapitan niyang tingnan si Meliodas, tinawag niya itong kanyang kapitan at niyakap ito. Ipinakilala ni Meliodas sina Dayan bilang deadly sins ng envy kina Hook at Elizabeth, hindi pinansin kung paano muntik nang gawing letsyon ni Dayan si Hook. Nagselos siya nang makita niya si Elizabeth, kaya't maraming beses niyang sinuntok si Meliodas habang tinatawag itong manloloko. Matapos hamupa ang kanyang pagngangalit, ipinaliwanag ni Meliodas ang pagsubok sa kanya at pumayag siyang sumama sa kanilang quest. Nang sandaling iyon, dumilim ang ulap at itinali sila ni Giltander gamit ang kanyang kidlat. Pagdating niya, sinisi niya ang mga deadly sins sa pagkasawi ng kanyang ama at nanumpa na tatapusin silang lahat. Naalala ni Meliodas kung paano sila na-frame 10 taon na ang nakalilipas sa insidenteng iyon, ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Giltander. Pinalaya niya si Elizabeth at sinabihan itong bumalik na sa kastilyo, ngunit pinili niyang harangan ang kanyang daan, kaya sinipa niya si Hook palayo para habulin niya. Pagkatapos noon, kumawala sina Meliodas at Dayan sa kanilang mga gapos. At sinabihan ni Meliodas si Dayan na tumungo sa likod habang hinaharap niya si Giltander. Si Giltander, na sinasanay ni Meliodas noon, ay nagpakita kung gaano siya kalakas hindi lamang sa pamamagitan ng pagsabay kay Meliodas, kundi pati na rin ang paghampas sa kanya at pag-iwas sa lahat ng atake ni Meliodas. Nang sandaling iyon, hinampes niya ang maliit na bida at pagkatapos ay pinabagsak siya, na ikinagulat ni Dayan. Pagkatapos ay tinanong ni Giltander ang mga huling salita ni Meliodas, at tinanong ni Meliodas kung nasaan ang iba pang mga deadly sins. Nang ibunyag ni Giltander kung paano kasalukuyang nakakulong ang Greed sa base dungeon, at ang isa ay nasa lungsod ng mga sawi. Tumayo ng maayos si Meliodas at nagpasalamat kay Giltander sa pagpapaalam sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Meliodas kay Giltander na bibisitahin niya ang iba pang mga deadly sins at nagpaalam siya kay Giltander. Hindi sumang-ayon si Giltander at sinubukang labanan siya, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng mga pag-indayog ni Giltander. Kalaunan, sinunggaban ni Dayan si Giltander at nang sinubukan niyang kuryentehin siya, itinapon siya nito na parang pitcher, na nagpabagsak sa kanya sa isang kalapit na simbahan. Ilang sandali pa, bumalik si Elizabeth kasama si Hook, na galit dahil sa pagiging inihaw. At nang makita niya ang pinsala ni Meliodas, nag-aalala siyang tiningnan ito, ngunit ikinainis ito ni Dayan. Habang palabas sila ng kagubatan, sinabihan sila ni Meliodas na pumunta sa base dungeon upang hanapin ang nahuling scene, ngunit hindi sumang-ayon si Elizabeth dahil nag-aalala siyang mag-amok ito pagdating nila sa isa sa mga scenes. Gayunpaman, tiniyak pa rin niya sa kanya na ayos lang siya at kailangan lang niya ng kaunting pahinga para makapag-ayos. Ilang segundo ang lumipas, tiningnan siya ni Elizabeth, ngunit natagpuan lamang niya itong nakahandusay sa sahig tulad ni Uchiha Sasuke, sinusubukang gamitin ang kanyang ikatlong Chidori ng sunod-sunod. Samantala, sa dungeon, ang kakaibang mga fangs, na isang grupo ng mga banal na kabalyero, ay nakatanggap ng mga ulat tungkol sa nakitang sina Meliodas at Dayan sa kagubatan ng kasawian, at hindi sila nababagabag kung ang mga sins ay dumating sa kanilang dungeon. Napansin din nila na ang nabihag na deadly scene ng kasakiman, si Ban, ay matagal nang hindi nagsasalita. Samantala, sinubukan ni Dayan na maghanap ng doktor sa isang kalapit na nayon na hindi kalayuan sa piitan, ngunit tumakbo ang mga taga-nayon, dahil sa takot sa kanya. Hindi alam ng grupo na nakita ng isa sa mga fangs ang kanilang lokasyon at ipinaalam na sa iba pang mga banal na kabalyero ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ay namagitan sina Elizabeth at Hook at kumuha sila ng doktor para gamutin si Meliodas. Dahil sa pagkadismaya dahil wala siyang silbi, pinili ni Dayan na pumunta sa piitan upang tumulong sa pagsajap sa Greed, ngunit inalok ni Elizabeth na sumama sa kanya. Si Dayan, na malinaw na naiinggit kay Elizabeth, ay tinawag siyang isang maliit na sanga, at naalala ni Dayan kung paano siya minsang ipinaglaban ni Meliodas noong una nilang pagkikita. Ngayon ay plano niyang lumaban upang mabawasan ang pasanin sa ulo ni Meliodas, ngunit sa kanyang pagkagulat, isang kawan ng mga kulisap na nagbubuga ng nakakatunaw na asido ang lumipad patungo sa bayan. Dahil dito, lahat ay nagtakbuhan para sa kaligtasan. At kahit na kinasusuklaman ni Dayan ang mga kulisap, dinurog niya ang mga kulisap gamit ang mga naglalakihang haligi.
Pagkatapos ay sumugod siya papunta sa piitan, naiwan sina Elizabeth at Hook para alagaan si Meliodas. Sa loob, isiniwalat ng doktor na nilason niya si Meliodas sa ilalim ng utos ng isang banal na kabalyero upang matiyak na hindi na gising muli si Meliodas. Sa sandaling iyon, ipinakilala ng banal na kabalyero ang kanyang sarili at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gorgeous bago sinabing dumating siya upang iuwi si Elizabeth. Samantala, sa piitan, habang tumataya ang mga gwardya kung aling bansa ang mananalo sa MSC, sinipa ni Ban ang pinto ng kanyang selda, at casual niyang hinugot ang lahat ng bakal na istaka na nakabaon sa kanyang katawan. Nang sandaling iyon, dumating ang apprentice ng banal na kabalyero upang pigilan siya, ngunit tinawag niya itong isang talunan at ginamit ang kanyang espada upang ahitan ang kanyang balbas. Nalito siya, nang makitang bumalik na siya sa normal kahit na nasugatan ilang sandali ang nakalipas. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang peklat sa kanyang leeg at tinawag itong isang tunay na sugat. 10 taon na ang nakalilipas nang sinubukan ni Ban na pilitin na kunin ang espada ni Meliodas sa kabila ng babala ni Meliodas, hiniwa siya ni Meliodas sa leeg na naging sanhi ng kasalukuyang peklat. Maya-maya, sinubukan ni Gorgeous na kunin ang espada ni Meliodas, ngunit hindi binitawan ni Meliodas at nagising siya at tinitigan si Gorgeous ng nakakatakot. Agad na umalis si Gorgeous na parang batang babaeng umiiyak para sa kanyang ina. Si Elizabeth, na nabigla nang makitang gising na si Meliodas, ay tiningnan ang kanyang sugat at nagulat na gumaling na ito. Pagkatapos ay nag-alok si Hook na manguna sa daan dahil naamoy niya si Gorgeous. Ang nabanggit na taong nagtangkang tumakbo palayo ay nagulat nang makita niya si Meliodas sa grupo na naghihintay sa kanya sa hindi kalayuan. Kaya, agad siyang sumuko. Nang sandaling iyon, hiniling ng doktor na nagtatrabaho para sa kanya ang pagpapalaya sa kanyang anak na babae. Ngunit pagkatapos, nagpakita si Gorgeous sa likod mismo ng doktor at tinusok siya. Nag-aalala, tumakbo si Elizabeth papunta sa doktor at Hugh McBee, umaasang hindi siya pipaikit, ngunit sinubukan ni Gorgeous ang kanyang pagkakataon sa kanya. Mabuti na lang at naipagtanggol siya ni Meliodas, kaya nawawala si Gorgeous sa tuwing susubukan siyang atakihin ni Meliodas, at na-stress ang bata. Kaya tumakbo si Meliodas palayo at nang malaman niyang nasusubaybayan ni Hook ang amoy ni Gorgeous, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa itaas na palapag ng isang inabandonang lumang barong-barong. Ilang segundo ang lumipas, nagpakita si Gorgeous sa likuran ni Meliodas at sinubukang saktan siya. Laking gulat niya nang bumagsak siya sa ibabang palapag tulad ng hinulaan ni Meliodas. Dahil dito, natuklasan ni Meliodas na ang kapangyarihan ni Gorgeous ay pagiging di nakikita lamang. Kaya pinalabas niya ang talunan at agad na tumakas si Gorgeous. Si Elizabeth naman ay tumakbo sa doktor at umiyak, sinisisi ang sarili sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos ay itinuwid ni Meliodas ang kanyang paniniwala sa pagsasabing hindi niya dapat baguhin ang kanyang paninindigan, at ipinahayag niya na tutuparin niya ang kanyang pangako na hahanapin ang iba pang mga deadly sins hanggang sa huli kahit na pumanaw na siya. Kalaunan, binago ni Meliodas ang plano at ipinaalam sa kanila na hahanapin nila si Estelle, ang anak ng yumaong doktor. Nang magtanong sila tungkol kay Ban, sinabihan sila ni Meliodas na huwag mag-alala dahil kaya ni Ban na alagaan ang sarili niya. Samantala, si Ban, na nag-alis ng baluti sa apprentice, ay sinubukan ito, ngunit hindi sila mahiwagang nagkasya sa kanya tulad ng sapatos ni Cinderella, kaya itinapon niya ang mga ito. Sa labas, nakatagpo ng mga kasamahan ni Meliodas si Diane, na sa kung anong dahilan ay nagsimulang makita si Meliodas bilang isang banal na kabalyero, kaya inatake siya nito. Agad na dinala ni Meliodas ang kanyang mga kasama sa ligtas na lugar at iniligtas pa ang ilang mga tao mula sa pagkadurog ng pagngangalit ni Diane. Nang sinubukan niyang pigilan si Diane, nahulog siya sa antas ng ilusyon ng Aizen at sinimulan din siyang labanan, iniisip na siya rin ang parehong kabalyero. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinanood sila ng ibang mga kabalyero habang nag-aaway sila. Samantala, nakasalubong ni Ban si Jude, isa sa mga fangs, at nangako si Jude na puputulan siya at hahabulin ang iba. Gayunpaman, sinubukan ni Ban na lampasan si Jude, ngunit inatake siya ni Jude. Hindi kalayuan, habang patuloy na nag-aaway sina Meliodas at Diane. Sinigawan sila ni Elizabeth na huminto, at agad silang natauhan. Nang makita ito, ang batang nailigtas ni Meliodas ay tumakbo patungo kay Diane. At nang makalapit siya rito, muli siyang nahulog sa ilusyon.
Mabilis siyang pinrotektahan ni Elizabeth at nanumpa na magsisilbing kalasag niya habang patuloy na nilalabanan ni Meliodas si Diane. Nang sandaling iyon, nagpakita ang banal na kabalyero na nagmamanipula ng mga insekto at nagpadala ng isang bagyo ng matatalim na insekto sa bata. Pagkatapos ay pinagtawanan niya si Elizabeth dahil sa pagmamayabang na protektahan siya. At sa kanyang pagkagulat, pumasok si Elizabeth sa bagyo at niyakap ang bata kahit na inatake siya ng insekto kahit saan. Matapos masaksihan ang kanyang determinasyon, tinihil ng kabalyero ang mga insekto. At doon nakita ni Elizabeth ang bata na naging isang banal na kabalyero na nagngangalang Ruan, napagtanto na siya ang may pananagutan sa mga deadly scenes na nag-aaway sa isa't isa. Hiniling niya kay Ruan na alisin ang kanyang ilusyon, ngunit labis niya itong hinampas kaya binalaan siya ng isa pa niyang kabalyero kung gaano kasama ang magiging sitwasyon kung sakaling masawi si Elizabeth. Dahil mayabang pa rin, sinubukan ni Ruan na ipaalam kay Elizabeth na ang kampana na nakakabit sa kanyang tungkod ang ginamit niya para ilagay ang mga deadly scenes sa ilalim ng isang ilusyon. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang iniluwa nito ang kampana at napagtanto niyang napakatalino nito. Nagalit si Ruan at sinugod niya ito, ngunit pinigilan siya ni Meliodas at pinuri ang dedikasyon ni Elizabeth. Pagkatapos ay nilapitan niya si Ruan, na nagpabagsak sa piitan at nag-alis sa kanya ng kanyang baluti. Pagkatapos ay ipinagmalaki ni Ruan ang kanyang depensa, ngunit sinuntok siya ni Meliodas ng isang suntok sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Samantala, sa piitan, isiniwalat ni Ban na ang dahilan kung bakit niya hinayaan si Jude na hulihin at pahirapan siya ay dahil sa pananabik niya sa sakit. Ngunit ngayong nababagot na siya rito, oras na para gantihan niya si Jude. Nang hindi nag-aksaya ng oras, itinusok niya ang bakal na tinak kay Jude. Sa kabila ng mga pinsala ni Elizabeth, nakumbinsi niya si Diane na isama siya sa piitan. Kaya, tumungo sila roon at sa tulong ng isa sa mga sundalo, iniligtas nila si Estelle. Samantala, matapos makita ni Gorgeous si Meliodas at ang kanyang mga tauhan na pumapasok sa piitan, tinatakan niya ito, umaasang makulong ang mga scenes sa loob magpakailanman. Ngunit muling nagsama sina Meliodas at Ban at Jean iba ang buong balwarte sa pamamagitan lamang ng arm wrestling. Nang araw na iyon, bumalik sila sa ospital at bumalik si Estelle sa doktor na walang ideya kung paano siya nakaligtas. Sinuri nila ang kanyang sugat at nakita na ganap na siyang gumaling tulad ni Meliodas. Nang gabing iyon, ipinakilala ni Ban ang kanyang sarili sa mga tripulante at nalaman na si King, isa sa mga scene, ay nasa Crute. Agad siyang nag-alok na tumulong kay Elizabeth. At nang subukang makipag-ugnayan muli kay Diane, tila hindi ito natuwa na makita siya. Kalaunan, nagpista ang mga tripulante at gaya ng nais ni Elizabeth, ang gayong masasayang sandali ay magtatagal magpakailanman. Nag-alok si Diane na ipaglaban siya. Nang sandaling iyon, nakakita sila ng maraming shooting star na nagtagpo ang landas, na isang masamang senyales para sa bansa dahil hudyat ito ng pagsisimula ng isang pagsubok na may sinaunang pinagmulan, at isang banal na digmaan ang malapit ng magsimula. Samantala, sa isang kubo, ipinaalam ni Giltander kay King na nakipagtulungan si Ban kina Meliodas at Diane, at umaasa siyang hindi siya pagtataksilan ni King. Nanaginip si Ban tungkol sa nakaraan nang sinubukan niyang magnakaw ng isang lagok mula sa isang puno na sinasabing nagbibigay ng bukal ng kabataan, ngunit pagkatapos ay pinalipad siya ng tagapag-alaga na nagngangalang Elaine. Dahil sina Elizabeth at Meliodas ay nagkasama sa kama, tiniyak ni Hook na maayos na nakatali si Meliodas bago matulog upang maiwasan ang malayang paggala ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, sinabi sa kanila ni Meliodas na pupunta sila sa kabisera ng mga sawi upang hanapin si King. Nagtaka si Ban kung bakit dahil narinig nila si King sa Crute, ngunit iginiit ni Meliodas na pupunta sila sa kabisera dahil si King lamang ang deadly scenes na mayroon silang pangunahing lead. Natakot sina Elizabeth at Hook sa pangalan ng kabisera, at iniisip nila kung buhay pa kaya si King, dahil ang lugar ay iniuugnay sa mga sawi. Habang hinahayaan nilang lumipad ang kanilang mga imahinasyon, nakarating si Ban sa Lololand matapos uminom ng isang bote ng alak. Naalala niya noong patuloy siyang pumupunta sa puno ng cherry blossom, umaasang makainom, ngunit patuloy na humahadlang si Elaine. Nang sa wakas ay makuha na niya ang tasa, nakita niya kung gaano siya kadesperado na pigilan siyang uminom. At nang malaman niya na malalanta ang mga puno sa kagubatan kung gagawin niya ito, nagbago ang kanyang isip, at ikinagulat ito ni Elaine, kaya pinalaya siya nito.
Biglang nagising si Ban mula sa kanyang panaginip at nalaman niyang malapit na sila sa lungsod ng mga sawi. Pagkatapos ay nag-utos si Meliodas sa kanyang mga tauhan dahil gusto niyang gamitin ang mga ito upang makaakit ng mga customer at malaman ang tungkol kay King. Habang ang iba ay gagawin ito, si Ban ay umalis na umaasang makapag-iimbestiga ng mag-isa at nakita niya ang isang payat na si Ellen, isang payat na batang babae na nagpapaalala sa kanya kay Elaine. Samantala, habang ikinukwento ni Meliodas kina Elizabeth at Hook kung paano naging magtropa sina Ban at King noong araw, sinubukan ni Ban na lapitan si Ellen, ngunit sinugod siya ng kanyang labis na mapagtanggol na kapatid sa gitna ng takot. Habang humihingi ng tawad ang bata, tinusok ni King si Ban gamit ang kanyang sibat at casual na kinausap si Ban, ngunit hindi siya nakilala ni Ban. Pagkatapos ay sinubukan ni King na guluhin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pag-atake kay Ban at pagpapaalala sa kanya kung paano niya sinaktan si Elaine. Nagalit si Ban at nilabanan niya si King, ngunit hindi pa rin siya nakilala. Nang sandaling iyon, naabutan siya ni Meliodas at Diane, at agad na nakilala ni Diane si King. Natigilan ang mga scenes sa bagong hitsura ni King, at nang subukang imbitahan siya ni Meliodas, lumipad si King ng palayo. Pagkalipas ng ilang oras, naghanda si Ban ng piging para sa magkapatid, at hiniling niya sa kanila na sabihin sa kanya kung nasaan ang lungsod ng mga sawi. Sinabi nila sa kanila na hindi pa sila nakapunta roon, ngunit nakarinig lamang ng isang bagtong tungkol dito. Nang malaman ng iba na gustong-gusto ni King na pumunta roon, nagtaka sila kung ano ang hinahanap niya. Samantala, binawasan ni King ang kanyang dating aura sa pamamagitan ng pag-isip kay Diane, at habang naaalala niya ang kanyang mga dating kasamahan sa koponan, umaasa siyang hindi sila naloko ni Ban. Si Ban naman ay naglakad ng ilang metro ang layo habang iniisip ang tagapag-alaga ng sawi na puno. Agad na namulaklak ang mga bulaklak sa ilalim niya at nang maglakad ang iba sa parang, isang buhawi ang pumaligid sa kanila at ilang sandali bago ito nagpaalis sa kanila, lumipad si King sa gitna. Di nagtagal pagkatapos ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa kabisera ng mga sawi at habang hinahangaan nila ang lugar, nakita ni Ban ang tagapag-alaga ng puno kaya hinabol niya ito at hinabol din siya ni King. Samantala, sa labas ng nayon, nagulat sina Ellen at ang kanyang kapatid nang kumpirmahin nila na totoo ang kabisera ng mga sawi. Doon lamang ay isang kakaibang kabalyero na nagngangalang Gwila ang lumapit sa kanila at nagtaka sila kung sino siya. Sinunggaban sila ni Gwila at hiniling na sabihin nila sa kanya kung paano pumunta sa sawi na kabisera. Kaya sinabi sa kanya ng binata ang parehong bagtong na sinabi niya sa mga kasama ni Meliodas. Agad niyang nalaman ito at naantig ang kanyang puso. Pagbalik sa kabisera, patuloy na hinabol ni Ban ang anino ni Elaine, ngunit nakasalubong siya ni King at isiniwalat na kapatid niya si Elaine. Nahuli niya si Ban at tinusok ito ng kanyang sibat, na nagpetrify sa kanya. Samantala, nakasalubong ni Meliodas at ng kanilang mga tauhan si Gwila, na nagpaalam sa kanila na nasawi siya para magpakita sa sawi na kabisera. Agad, isiniwalat ni Gwila na isa siyang banal na kabalyero, at sinabihan ni Meliodas si Hook na tumakbo kasama si Elizabeth. Habang tumatakbo sina Hook at Elizabeth, pinabagsak ni Gwila sina Meliodas at Diane. Unang nilabanan ni Meliodas si Gwila nang wala ang kanyang espada. Ngunit nang umatake ito, gumanti siya at sinalubong ito ng counter sa kanya. At mula lamang sa pag-ataking iyon, napagtanto niya kung paano siya lumaban. Bagamat inakala ni King na hinailan ni Ban ang kanyang kapatid na babae para uminom mula sa immortal na tasa, sa katotohanan, isang demonyo ang pumasok sa kagubatan ng diwata at nasugatan sina Ban at Elaine ng malubha noon. Sa halip na pagalingin ang sarili gamit ang tasa, pinili niyang pagalingin si Ban, kaya binigyan siya ng immortalidad. Maya-maya, dumating ang espiritu ni Elaine at hinalikan si Ban, na nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagka-petrify, at pagkatapos ay isiniwalat ni Ban na ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa kabisera ng kasawian ay upang mangakong gagawin siyang kanya balang araw. Dahil doon, umalis siya upang sumama kay Meliodas. Pagkatapos umalis ni Ban, nalungkot si King at humingi ng tawad kay Elaine dahil sa pag-iwan niya sa kanya ng mag-isa sa loob ng mahigit 700 taon, ngunit sinabi niya rito na nabawi ito ng linggong ginugol niya kasama si Ban. Kaya, humingi siya ng tulong kay King. Nang sandaling iyon, naubusan ng gasolina si Hook, na tumatakbo ng napakabilis, at inakala niyang malayo ito kay Gwila. Ngunit nakita ni Elizabeth ang sibat ni King at sinubukan niya itong bunutin.
Nagulat si King nang makita niya ang walang kapangyarihang babae na handang isugal ang lahat para sa mga deadly scenes. Kaya nagpasya siyang tumulong. Samantala, sina Meliodas at Dayan ay tuluyang tinalo ni Guila dahil sa kanyang estratehikong estilo ng pakikipaglaban. Bigla na lang, dumating si Ban at sinubukang agawin ng isang rapier, ngunit pinaputukan siya nito. Pagkatapos ay sinubukan ni Meliodas na tamaan si Guila, ngunit gumamit siya ng smokescreen upang harangan ang kanyang paningin at tinamaan ito. Pinasabog din niya si Dayan, na isang madaling target, at patuloy na inaatake sina Ban at Meliodas para makita kung gaano sila katatag. Pinrotektahan ni Dayan si Meliodas at sinubukang halikan siya sa pamamagitan ng pag-arte na parang masasawi, ngunit iniwasan siya nito na parang isang nakakainis na ad mula sa Shapey at nakipagtulungan muli kay Ban. Madaling pinalipad ni Guila si Meliodas. At habang tinusok niya si Ban sa lalamunan, pinaputok ni King ang kanyang sibat kay Ban para matambo siya. Noon, binigyan ni Elaine si Ban ng bulaklak para planuhin na ibalik ang puno at nasawi ito sa kanyang mga bisig bago pa niya maulit ang kanyang pangako sa kanya. Maya-maya, habang sinasabi ni King kay Ban, dumating siya para iligtas siya bilang paggalang kay Meliodas. Tumayo sina Dayan at ang babae na si Guila at nandidiri sa pagtataksil ni King sa mga banal na kabalyero. Ngunit pagkatapos ay inihayag ni King na hindi siya kailanman nasa kanilang panig, ngunit pumayag lamang na tapusin si Ban. Nang marinig siya ni Guila, nagpadala si Guila ng mga bomba sa kanyang daan, ngunit ginamit ni King ang kanyang sibat na espiritu upang mabawi ang pagsabog. Pagkatapos ay itinaas ni Guila ang kanyang sandata at inaasahan na agad siyang kakalabanin ng mga scenes, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni King na mas gugustuhin niyang mag-isa. Agad na umatras ang iba at nangakong sisigawan siya kung matatalo siya. Kaya sineryoso ni King si Guila at nagulat siya sa bilis at lakas ng sibat nito. Agad siyang nagdepensa habang binombo siya nito ng maraming atake. At nang sinubukan niyang sakupin ang buong lugar, sinagot niya ang kanyang mga bomba gamit ang maraming sibat, pagkatapos ay pinabagsak siya. Nang oras na iyon, dumating sina Hook at Elizabeth. At laking gulat nila, nakita nilang tapos na ang labanan. Sa sandaling iyon, sinugod ni Guila si King gamit ang isang bomba, ngunit napigilan ni Meliodas ang kanyang atake at ibinalik ito sa kanya. Nang makaalis na siya, dumating si Elaine upang pasalamatan si King sa pagprotekta kay Ban. Pagkatapos ay bigla silang nagliwanag at inilabas mula sa kabisera ng kasawian pabalik sa mundo ng mga buhay. Doon nila nakita si Guila na nawalan ng malay dahil sa pagtama sa kanyang puso. Kaya't iginuhit ni Meliodas ang mukha niya at itinali sa isang puno bago siya magising. Ilang kilometro ang layo habang si Dayan ay nagkunwaring nahihiya sa harap ni King at tinutokso siya ni Ban tungkol dito. Nang malaman ni King na si Elizabeth ay isang prinsesa, kinabahan siya at nag-transform bilang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki para formal na kausapin siya, ngunit sinabihan niya itong kumalma. Pinuri niya ito dahil sa madaling pagkatalo kay Guila, na pinaghirapan ng iba pang 3 deadly scenes. Ipinaalam sa kanya ni King na sino man sa kanila ay maaaring nagpabagsak kay Guila kung ginamit nila ang kanilang tunay na lakas. Kaya hiningi niya sa kanila ang kanilang mga sagradong kayamanan at ikinagulat nila siya nang ibunyag na nawala ito ng 3. Sa ibang lugar, nilipol ni Giltander at Hozir ang isang buong hukbo ng mga barbaro gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos nito, bumalik sila kay Dryphos, ang kasalukuyang pinuno ng kabalyero, na nagsabi sa kanila na ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pag-alis kay Meliodas dahil minsan nang winasak ni Meliodas ang kaharian ng Donapor ng mag-isa gamit ang kanyang lakas. Pagbalik sa bar ni Meliodas, nang ipaliwanag ni King kung gaano kahalaga ang mga sagradong kayamanan sa mga deadly scenes, nagalit si Hook kay Meliodas dahil sa pagbebenta ng mga ito. Sa pagsapit ng gabi, iniisip ni Elizabeth ang kanyang pamilya at umaasang ligtas sila, at nangako si Meliodas na ililigtas sila. Sa isang hindi kilalang silong, inalok ni Hendrickson sina Jericho at Twigo ng dugo ng demonyo para inumin, sinasabing isisilang silang muli kapag sinubukan nila ito. Kinabukasan, pumunta ang mga kasama ni Meliodas sa Baisel upang kumuha ng kanilang mga sagradong armas, at natagpuan nila ang martilyo ni Dayan sa isang bayan. Kaya, nag-enroll sina Meliodas, Ban, at King upang lumahok sa isang paligsahan upang mabawi ang armas. Sa silong, nang inumin ni Twigo at Jericho ang dugo, sumabog si Twigo na parang mga paputok, hindi tulad ni Jericho, na tugma dito.
Pagbalik sa Baisel, sinubukan ni Elizabeth na mang-alap ng mga sangkap para sa hapunan, ngunit nakatagpo siya ng isang halimaw na kabute. Kaya, nagpakita si Dayan upang iligtas siya. Nang salakayin niya ang halimaw, tinakpan sila nito ng spore nito. Sa paligsahan, daan-daang kalalakihan ang nagtipon sa ring, handang maghagis ng mga kamay. At sa sandaling magsimula ang paligsahan, ang mga scenes pati na rin ang ilang matatapang na tao ay naghagis at nagpatamba ng maraming tao sa labas ng ring. Dahil ipinagbabawal ang mga armas, iniwasan ni King ang gulo, ngunit muntik na siyang matanggal sa ring nang ang isang misteryosong babae ay nagpatamba ng maraming lalaki, ngunit ang kanyang lumulutang na unan ay nagligtas sa kanya. Hindi siya diniskwalipika ng hukom dahil ang unan ay hindi isang sandata. Sumunod, bumunot sila ng mga patpat upang malaman ang kanilang mga kalaban, at nang mapagtanto nilang si Hozier, isang banal na kabalyero, ay kalahok din, tinanong ni King si Ban kung nirehistro niya sila sa ilalim ng mga alias. Tiniyak ni Ban sa kanila na ginawa niya. At nang malaman ni King na nirehistro siya ni Ban bilang Old Con, nagalit siya. Matapos bunutin ang kanilang mga patpat, si Ban ay isinama kasama si Meliodas. At nang marinig ni Hozier ang kanilang mga alias, na halos kapareho ng kanilang mga orihinal na pangalan, pinaghihinalaan niya na sila ang mga Sin, ngunit hinayaan niya ito. Sa unang labanan, ang kakaibang batang babae na nakipaglaban ng mahusay kanina ay nakasagupa kay Griamore, isang kabalyero sa Hozier's companion, at sa iba pa ay nakakita ng kapansin-pansing pagkakahawig kay Elizabeth. Matapos niyang patumbahin ang lalaki, hindi matukoy ni Meliodas kung sino siya, ngunit sinundan siya ni King at kinumpirma ang kanyang hinala na siya si Dayan. Hindi lamang siya nagulat nang makita si Elizabeth na kasing laki ng isang Tinkerbell, kundi nakalagay din sa mga asset ni Dayan. Ilang minuto ang lumipas, ipinaliwanag ni Dayan kay Meliodas kung paano sila lumiit ni Elizabeth nang mapuno sila ng mga spore ng kabute sa kagubatan. Kaya, kasalukuyan niyang hinihiram ang mga damit ni Elizabeth. Pagkatapos ay tinanong siya ni Meliodas kung bakit siya nagparehistro sa paligsahan, at tumalon siya sa kanyang mga bisig, sinasabing maaari na silang magkasama. Nagsimula siyang kumilos ng kakaiba kay Meliodas, ngunit nang pigilan siya nito, nalungkot siya at ipinahayag na lagi niyang gustong maging kasing laki niya upang matanggap ang kanyang pagmamahal. Tinapik niya ito at sinabing hindi siya maaaring kumilos ng ganoon sa kanya dahil mahal niya ito. Nang marinig ito, nalungkot si Elizabeth. Ngunit pagkatapos ay itinago ni Dayan ang mukha ni Meliodas sa kanyang mga asset at hiniling dito na bigyan siya ng kanyang sarsa. Nang sandaling iyon, biglang pumasok si Ban at sinabihan silang bumalik sa paligsahan. Pagbalik nila, pinanood nila habang tinatalo ni Hozier ang kanyang kalaban gamit ang isang malakas na suntok mula sa buhangin. Habang nagpapalitan ng suntok si King at ang ilang lasing na matandang lalaki, pinag-usapan ng mga Sin kung paano napakahina ni King nang wala ang kanyang sandata. Hindi nagtagal ang laban dahil natalo si King dahil sa malas. Samantala, si Prinsesa Veronica, ang nakatatandang kapatid ni Elizabeth, ay nagalit kay Griamore, ang kanyang kabalyero, dahil sa pagkatalo kay Dayan, at hiniling niya na sana ay nasa ilalim siya ng rehistro ng pagkakasala sa paligsahan. Sinabi niya sa natumbang kabalyero at kay Hozier na malapit lang si Elizabeth, at gayon din ang 7 deadly sins. Kaagad, nagpaalam si Hozier at dumiretso sa paligsahan. Umakyat sa entablado sina Ban at Meliodas upang maglaban, at ito ay nagpaalala sa kanila ng kanilang unang pagkikita. Noon, pinalaya ni Meliodas si Ban mula sa kulungan, at tinawag niya itong kanyang unang panalo. Kasalukuyan, nagpalitan sila ng suntok na parang mga baliw at hinati pa ang arena sa dalawa. Si Hozier, na nakarating na sa arena, ay pinanood ang kanilang matinding laban, at siya ay namangha sa kanilang lakas. Habang tumatagal ang laban, si Meliodas ay nagiging matamlay, at si Ban ay nakakaramdam ng mas maliksi. At ito ay dahil sa husay ni Ban sa pag-agaw, na hindi lamang kayang magnakaw ng ari-arian ng isang tao, kundi pati na rin sa kanilang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, nagpatuloy si Meliodas at dinaig si Ban ng maraming beses. Ngunit habang mas madalas niyang tinatamaan si Ban, mas lalo niyang nasisipsip ang kanyang kapangyarihan. Sa isang punto, pinili ni Ban na tanggapin ang lahat ng atake ni Meliodas hanggang sa puntong hindi na makahagis ng kamao si Meliodas. Sa kabila ng pagkatumba ni Meliodas dahil sa pagod, inaangkin niyang mananalo siya sa labanan. Si Ban,
na buong-buong nagsasalita gamit ang lakas ni Meliodas, ay itinutok ang kanyang kamao diretso sa katawan ni Meliodas, at ang pagtama ay kinatatakutan ng lahat. Ilang sandali pa, nang mawala ang mga alikabok, nakita nila si Ban na nakaplaster 12-dosenang metro ang layo at si Meliodas ay nakatayo ng maayos. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang nangyari, si Dayan, na malinaw na nakakita nito, ay nagkwento kay Elizabeth kung paano sandaling nag-transform si Meliodas at sinaktan si Ban nang sandaling sinaktan siya ni Ban. Para sa mga kwalipikado, agad na umakyat si Hozier sa ring upang labanan si Dayan, at ginanahan siya mula sa panonood sa laban ni Meliodas. Samantala, hinanap ni Veronica ang bayan para kay Elizabeth, sinasabing nararamdaman niya ang presensya ni Elizabeth. Naalala niya kung paano inayos ni Hendrickson ang paligsahan upang akitin ang scene sa pamamagitan ng paggamit ng sagradong sandata ni Dayan bilang premyo at tiniyak sa kanya na kasama nila si Elizabeth. Pagbalik sa arena, nahihirapan si Hozier na mag-concentrate dahil sa mga asset ni Dayan, kaya itinuro niya ito at kumilos ng disente si Hozier bago pumasok sa labanan. Pagkatapos ay nilabanan niya ito gamit ang kanyang mga sandstorm at gumawa ng lahat, na lumikha ng isang buhawi na nag-angat sa kanya at halos tanggayan siya palayo. Nang makitang matatalo siya, ginawang bakal ni Dayan ang sarili at bumangga sa kanya na parang kasalukuyang presyo ng gold, na nagpatibay sa kanyang tagumpay. Agad siyang humingi ng tawad at habang nag-uusap sila, nagselos si King, kaya umalis siya sa arena. Sumunod, hinarap ni Meliodas si Cain, ang matanda na tumalo kay King. Nagsimula ang matandang lalaki sa pagpapakilala ng kanyang sarili bilang isang dating kabalyero ng Donapor. Pagkatapos ay naghagis siya ng apoy kay Meliodas at tinanong ito kung bakit niya nilipol ang lahat ng Donapor at pinagtaksilan ang lahat. Si Meliodas, na kumukuha ng apoy, ay sumalungat dito at ipinaliwanag na gusto niya silang protektahan, ngunit nabigo siya. Nang malaman ni Cain na hindi sila pinagtaksilan ni Meliodas, niyakap niya si Meliodas at umiyak ng ginhawa. Pagkatapos noon, sumuko siya sa laban. Ang huling laban ay sa pagitan ni Meliodas at Dayan. Habang mukhang masaya siyang harapin siya, binayaran ni Ban ang ilang magagandang babae gamit ang malalaking asset gamit ang pera ni Hook na ninakaw niya para mag-cheer para kay Meliodas. At ito ang ikinainis ni Dayan, kaya't hinampes niya ito papasok sa ring gamit ang kanyang kamao at tinawag itong manloloko. Samantala, habang sina Guila at Jericho ay lumilipad patungong Biza, napansin ni Jericho na sabik na siyang gamitin ng husto ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Sa arena, patuloy na sinusuntok ni Dayan si Meliodas, ngunit umiwas ito at hinaranggan sila. Bigla na lang silang tumigil sa paggalaw, at ang iba pang mga scenes ay sumama sa kanila sa entablado. Pagkatapos ay sinigawan ni Meliodas ang lahat ng naruroon, na isiniwalat kung sino sila, at inutusan niya ang mga tao na lumayo sa nayon hanggat maaari. Sa una, nagtataka sila kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang maraming bomba na lumilipad patungo sa kanila mula sa kalangitan. Sinalungat ni Meliodas ang isa na sumusugod patungo sa arena at binigyan ang mga tao ng oras upang lumikas. Habang tinutulungan ng mga kabalyero ang mga sibilyan, inatake ni Jericho si Ban at napansin niya na hindi mabilis gumagaling ang kanyang mga pinsala. Hinarap din ni Guila si Meliodas at siya ang nagpasabog dito. Madaling natamba ng mga kabalyero sina Ban at Meliodas at nang makita sila ni Hook at Elizabeth, sumugod sila palapit. Nagkataon, si King, nakakatulong lang sa paglikas ng maraming sibilyan, ay natalo ni Guila at Jericho, ngunit madali niya silang tinaboy gamit ang kanyang mga sibat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hook na dalhin sina Meliodas at si Ban sa ligtas na lugar habang tinatanong niya ang mga kabalyero. Samantala, sinubukan ni Hozier na arestuhin si Dayan para sa pagpaslang, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi niya ito ginawa. Higit sa lahat, nakita niya itong sinagip ang isang matandang lalaki, kaya nagdalawang isip siya tungkol dito. Nang sandaling iyon, pinarami ni Marmas, isang manipulator ng grabidad, ang masa ni Dayan, kaya itinapon niya ang matanda kay Hozier bago siya mahulog sa isang kanal. Matapos iligtas sina Ban at Meliodas, nanalangin si Elizabeth para sa kanilang mabilis na paggaling. Bigla na lang, bumalik siya sa kanyang normal na anyo at lumaki ang kanyang maliliit na damit, at nakita siya ni Veronica, na matagal nang naghahanap sa kanya. Iniabot ng ate kay Elizabeth ang kanyang jacket at sinigawan siya dahil sa pag-aalala niya.
Pagkatapos ay sinubukan niyang hilahin si Elizabeth upang sumama sa kanya at iwanan ang mga kasuklam-suklam na deadly scenes, ngunit tumanggi si Elizabeth at ipinagtanggol ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagising si Meliodas at nanumpa na paprotektahan si Elizabeth kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. At ito ay ikinagalit ni Veronica nang maalala niya si Hendrickson na sinabing malamang na brainwash ni Meliodas ang utak ni Elizabeth. Bago umalis sa kasalukuyang misyong ito, ibinigay ni Hendrickson kay Veronica ang Amber, isang aparato na nakakaapekto sa mga demonyong nilalang sa isang maliit na radius. Inutusan niya itong dalhin ito malapit kay Meliodas at mag-enchant ng isang spell upang silyuhan siya. Kaagad, inilabas ni Veronica ang aparato at pagkatapos niyang i-activate ito, sinelyuhan nito si Meliodas. Nagalit si Elizabeth sa kanya at sinabing kinamumuhian niya si Veronica. Ngunit pagkatapos ay nakulong siya ni Griamore sa kanyang harang. Habang pinapanood nila si Hook na nahihirapan dito, sinunggaban ni Ban ang prinsesa at pinagbantaan siyang sasaktan. Gayunpaman, naramdaman ni King na nawala na ang presensya ni Meliodas, kaya sinubukan niyang pumunta sa kanyang direksyon, ngunit pagkatapos ay nagpaputok ang mga babae ng isang combo attack, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang ultimate move sa kanila, nahati sa dalawa ang kanyang sunflower, at nalaman niya na ang match announcer ang may kasalanan. Pagkatapos ay inihayag ng announcer na siya si Hilbram, ang dating kaibigan ni King. Habang nag-aaway silang dalawa, sumugod ang mga babaeng kabalyero at pinigilan si Ban. Sinubukan ni Hook na labanan sila, ngunit siya ay natangay ng hangin. Pagkatapos ay sinubukan ni Gwilla na isama si Elizabeth, ngunit tumanggi si Veronica, na sinasabing si Meliodas at ang kanyang espada lamang ang kailangan ni Hendrickson. Nang sinubukan ni Gwilla na makipag-away sa kanya, ginamit ni Griamore ang kanyang harang upang mahuli ang mga kabalyero. Pagkatapos ay tumakbo si Elizabeth papunta kay Hook, ngunit hinabol siya ni Veronica. Sa kasamaang palad para sa kanila, natapakan ni Elizabeth ang isang patibong na itinanam ni Gwilla, ngunit pagkatapos ay itinulak siya ni Veronica palayo at sinalo ang pinsala doon. Humingi ng paumanhin si Elizabeth sa pagsasabi na kinasusuklaman niya siya at nagkaayos ang magkapatid. Pagkatapos ay ginamit ni Veronica ang kanyang huling hininga upang utusan si Griamore na protektahan si Elizabeth at umiyak si Griamore matapos makitang pumanaw ang kanyang babae. Dahil dito, nasira ang kanyang harang. Kaya inatake sila ni Gwilla at inutusan si Elizabeth na sumama sa kanya. Sa kabilang banda, si Elizabeth ay nagluksa para kay Veronica at pagkatapos ay sumigaw siya kay Meliodas upang tulungan siya. Sa sandaling iyon, nabasag ang aparato at muling nagpakita si Meliodas na may mga markang itim. Agad na naapektuhan ang mga babaeng kabalyero ng presensya ni Meliodas at sa sandaling makita niya ang kanyang espada kasama si Gwilla, mabilis siyang kumilos kaya agad niyang pinutol ang pulso nito upang makuha ito. Pagkatapos noon, sumugod siya sa kanya na nagpabaliw sa kanya. Mabilis na iniligtas ni Jericho si Gwilla, muling ikinabit ang pulso nito, at gumawa ng pananggalang na harang. Habang nagtataka sila kung paano nakawala si Meliodas sa kanyang selyo, nilapitan sila ni Ban matapos nakawin ang ilan sa mga orb ni Jericho. Pagkatapos ay binalaan niya sila tungkol kay Meliodas, na diretsyong papunta sa kanila. Nakatanggap si Ban ng masamang pangitain mula kay Meliodas, kaya't sumugod siya upang harangin ito, ngunit hinati siya ni Meliodas sa dalawa. Habang sina Elizabeth at Hook ay nagtataka kung ano ang nangyari kay Meliodas, ang mga itim na marka kay Meliodas ay naging mga pakpak, at ginamit niya ang mga ito upang lumipad patungo kay Hilbram. Pagkatapos ay gumanti ng mga pag-atake si Hilbram at pinilit si Meliodas. Ngunit pinoprotektahan siya ng mga itim na marka ni Meliodas, at patuloy siyang umuunlad sa laban. Ang dahilan kung bakit hindi natamba si Hilbram sa lahat ng pag-atake ni Meliodas ay dahil sa kakayahan ni Hilbram, na siyang kapangyarihan ng pagkakaibigan mula sa kanyang kapwa banal na kabalyero. Nang makipagtulungan si Hendrickson sa iba pang mga kabalyero upang matustusan ang tiwala ni Hilbram, nakakuha si Hilbram ng dagdag na lakas. Kaya natamba niya si Meliodas. Sa kabilang banda, masasabi ni Ban kung gaano kadelikado ang mga bagay-bagay. Kaya sinunggaban niya sina Hook at Elizabeth at tumakbo palayo ng napakabilis. Sa panahong iyon, nakipagtalo si Hozier kay Marmas para sa pag-atake kay Dayan. Ngunit ginulat sila ni Dayan nang magpakita siya sa kanyang higanteng anyo.
Kinuha niya ang kanyang sinaunang sandata at nang makita niya kung paano tinalo ni Hilbram si Meliodas, nagalit siya. Agad na naramdaman ni Hendrickson ang kabilang buhay. Kaya sinabihan niya si Hilbram na kalimutan sina Meliodas at Elizabeth at tumakas. Hinampas ni Dayan ang kanyang martilyo sa lupa na naging sanhi ng pagkabasag ng lupa at naglabas ito ng mga bato na tumama sa sinasakyan ni Hilbram. Parang hindi pa sapat iyon, pinag-isa niya ang lahat ng mga bato at ginawang isang bundok na parang sakit ng tendon at ginamit ito upang durugan si Hilbram. Nagising si Meliodas ng ilang sandali, ngunit sinuntok siya ni Ban bago sinabing quits na sila. Si Elizabeth, na labis na nag-aalala kay Meliodas, ay niyakap siya at ang naglalakad na basura ay naramdaman ang kanyang asset. Lumabas si Grimoire pagkatapos na umiiyak, ngunit sinabihan siya ni Elizabeth na ilibing si Veronica sa tabi ng kanyang paboritong lawa. Pagkatapos ay ipinahayag niya na pipigilan ang mga banal na kabalyero. Sa kabilang banda, si Hozier, na umibig kay Dayan, ay nangakong babalik para sa kanya. Pagkatapos niyang umalis, ipinaalam ni Meliodas sa kanyang mga tauhan na ang mundo ay nasa panganib simula nang kunin ng mga banal na kabalyero ang kanyang espada. Samantala, si Hilbram, na nakaligtas sa pag-aalsa ni Dayan at nagligtas sa mga babaeng kabalyero, ay hinawakan ang hawakan ng espada ni Meliodas at tinawag itong isang piraso ng kabaong ng walang hanggang kadiliman. Binanggit niya na ang hawakan ay isa sa mga susi sa muling pagkabuhay ng angkan ng mga demonyo. Pagbalik sa balwarte, ikinwento ni Giltander kay Hozier ang tungkol sa pagpanaw ni Veronica at Grimoire, ngunit hindi naniwala si Hozier, at iniisip niya kung paano nila ipapaalam kay Margaret, ang unang prinsesa ng kaharian ng Lioness. Pagkatapos ay ipinaalam ni Giltander kay Hozier kung paano dumami ng husto ang mga kabalyero ni Hendrickson sa loob lamang ng ilang araw. Kaya, pinaghihinalaan niya na may paparating na banal na digmaan. Kinabukasan, habang binabawi ni Elizabeth ang kanyang determinasyon, sina Ban at King ay nagsanay sa kagubatan. Doon, isiniwalat ni Ban na hinahanap niya ang Cernanos, isang aparato na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan sa angkan ng mga Diyosa upang maibalik niya si Elaine doon. Nag-aalala sila tungkol kay Meliodas at umaasa silang hindi na siya ang katulad ng halimaw na kilala nila noon. Sa kabilang banda, nakita ni Meliodas kung gaano kalaking kapangyarihan ang naipon ng mga banal na kabalyero, at naalala niya ang tanda ng mga shooting star, kaya nagpasya siyang wakasan ang digmaan. Nang gabing iyon, pumunta si Giltander sa piitan at ipinaalam kay Margaret ang pagpanaw ni Veronica. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya kung paano nakipagtulungan si Elizabeth sa 7 deadly sins at isa na siyang pag-anti ngayon. Si Margaret, na galit, ay nanalangin para sa araw na matanggap ng mga kabalyero ang banal na hatol. Hindi kalayuan sa Baisel, si Gothair, isang higanteng nakabaluti, ay umungal, at inakay siya ni Alan palayo sa kaguluhan. Nang mangako si Alan na babasahan siya ng libro, pumayag si Gothair, kaya dinala niya si Gothair sa isang madilim na kuweba ng paniki, ngunit tumakbo palayo si Gothair at piniling magkampo sa ilalim ng ilang puno. Pagkatapos ay dinala ni Alan si Gothair sa isang kuweba at sinubukang ayusin ang kanyang baluti. Doon, sumigaw ang lalaki tungkol sa siklo ng buhay tulad ng Mephises at pagkatapos ay kumuha ng isang libro para basahin sa kanya. Natuto si Gothair ng ilang salita sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa nerd, ngunit pinaghihinalaan ni Alan na ang kanilang paglalakbay ay malapit nang matapos. Kinabukasan, isang kabalyero ang nagulat kina Hilbram, Guila, at Jericho tungkol sa pagkakita kay Gothair. Ngunit dahil ang mga banal na kabalyero ay nasa isang bakasyon, sinabihan ni Hilbram ang lalaki na ipatawag ang Danwer at tiyaking mahuli si Gothair. Pagkatapos ng pulong, nagalit si Jericho. Ngunit ipinaalala sa kanila ni Guila na kailangan nilang lumakas bago nila harapin muli ang mga deadly sins. Sa halip na magsanay, umuwi si Guila at natuklasan na ang kanyang nakababatang kapatid na si Zil ay binubuli dahil sa tsismis tungkol sa kanilang ama bilang isang banal na kabalyero na tumakas sa isang misyon na humantong sa pagkasawi ng maraming tao. Nang makita kung gaano kalaki ang tiniis ni Zil para sa kanya, hinabol ni Guila ang mga bully at ipinadala sila sa kabilang buhay. Samantala, habang hinahabol ng Danwer si Gothair, tahimik din siyang hinabol ni Jericho. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Meliodas sa isang nayon upang mag-imbak ng mga supply. Habang sina Meliodas, Ban, at King ay nangangaso ng mga kuneho, naglagay sina Elizabeth,
at hook ng mga poster tungkol sa kanilang negosyo habang nagtatago sila mula sa mga kabalyero na nagmamasid sa lugar. Dumating si Alan at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil isa siyang estranghero, sinubukan nilang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit hindi nila ito nagawa. Pagkatapos ay inihayag ni Alan na naghahanap siya ng pandikit para i-tape ang baluti ni Gother. Samantala, umalis si Gother sa kuweba upang maghanap ng higit pang mga libro, at nakasalubong niya ang isang grupo ng mga kabalyero, na madali niyang natamba. Ilang sandali pa, dumating ang Danwer. Nang malaman ito ni Meliodas at ng iba pa, sumugod sila upang mamagitan. Doon, ipinahayag ni Meliodas na kung sino ang unang kumilos ay Becky, kaya lahat ay natigilan sa kanilang kinatatayuan, ngunit casual na dumating si Alan, na nag-iwan sa kanila na nalilito. Si Gother, na nasasaktan sa sakit at natatakot, ay umatake, at ang mga miyembro ng Danwer ay lumaban sa mga deadly scenes habang sinusubukang lipulin si Gother. Ang kanilang archer ay nagpaputok ng isang malakas na bala upang alisin ang baluti ni Gother, ngunit nasalo ni Alan ang palaso at sinabing magiging problema ito. Bigla, nagbago ang kulay ng kanyang buhok at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Gother, ang kasalanan ng Lost. Sa una, hindi siya pinaniwalaan ng mga miyembro ng Danwer, ngunit kinumpirma ito ng kanilang archer sa pagsasabing walang normal na tao ang makakahuli ng kanyang palaso ng kamay lang. Ang mga scenes na hindi pa nakakakita kay Gother ng walang baluti ay nagulat sa kanyang bagong hitsura, at nahulaan niya kung sino sila batay sa kanilang mga kilos at amoy. Tungkol naman sa mga miyembro ng Danwer, tuwang-tuwa silang makilala ang 5 sa 7 deadly scenes. At nang ibunyag nila na ang kanilang negosyo ay sa higanteng nasa likod ni Gother, pinutol ni Gother ang ulo nito at ibinigay ito sa kanila bilang handog pangkapayapaan. Dahil dito, nagbigay galang sila sa kanya at umalis. Pagkaalis nila, isiniwalat ni Gother na ang halimaw ay isang dating banal na kabalyero na sinubukan niyang supulan gamit ang kanyang baluti, at hindi ang ulo ang binigay niya sa Danwer. Pagkatapos umatras ang Danwer, nagtaka sila kung bakit pumayag si Gother sa kanilang mga kondisyon. Lingid sa kanilang kaalaman, dahan-daang nakikinig si Jericho sa hindi kalayuan. Bigla, inatake ng halimaw ang mga scenes, at nang lumaban ito ng mahirap, hiniwa ito ni Meliodas gamit ang isang itim na talam. Pagkatapos ay tinalunan niya ito upang tapusin, ngunit nakita niya ang mukha ng dating kabalyero, kaya nag-atubili siya, sinasabing pamilyar ito. Sa kabilang banda, inalis ni Ban ang puso ng halimaw. Habang nangyayari ang lahat ng ito, binisita ni Cain ang tavern ni Meliodas, at nagkamali siya nang tawagin niya si Elizabeth na Liz. Doon, ipinaliwanag niya na si Liz na ang kanyang anak na babae ay isang kabalyero na minahal ni Meliodas noong araw. Kaya, inabot niya sa kanya ang isang espada na nakuha ni Liz mula kay Meliodas. Pagbalik sa labas, habang pinagalitan ni Meliodas si Ban sa kanyang ginawa, nakita nila ang dating kabalyero na nakakulong pa rin sa isang ilusyon. Ang nahulog na kabalyero sa katotohanan ay ang ama ni Gwilla na si Dale na nagsisi sa pagtakas at pag-iwan sa kanyang misyon. Bigla, ang kanyang napakalaking katawan ay nabaliw at ang sigaw ay umalangaw sa buong kagubatan. Nang marinig ito ni Cain, mabilis siyang umalis. Alam naman ni Elizabeth na may kinalaman ito kay Meliodas, kaya kinuha niya ang espada at tumakbo papasok sa kagubatan. Napagtanto na ang halimaw ay isa ng ganap na demonyo. Sinubukan ni Ban na labanan ito, ngunit sinubukan ni Meliodas na gumamit ng Tokno Jutsu para tingnan kung naroon pa rin si Dale. Bilang resulta, natamaan si Ban habang tinatamaan ng pinsala mula kay Meliodas. Sinubukan ni King na tusukin ang demonyo gamit ang kanyang mga sibat, ngunit halos walang pinsala ang nagawa. Nagalit, hinampas ni Ban si Meliodas sa ulo at ipinaalala sa kanya ang kanyang tungkulin. Nang sandaling iyon, dumating si Elizabeth at inihagis ang espada kay Meliodas, nagmamakaawa na gamitin ito upang iligtas sila. Nang makita niya ang espada, naalala niya si Liz, kaya nahuli niya ito at agad na tinusok ang demonyo. Gamit ang natira kay Dale, hinugot ni Ban ang isang organ na nakakabit kay Dale at sinuri ito ni Gother at ipinaalam sa kanila na si Hendrickson ang salarin. Pagkatapos noon, dinurog ni Ban ang organo at itinapon ito. Naalala ni Gother noong una niyang nakita ang halimaw sa kagubatan at ang panahong magkasama sila hanggang sa kasalukuyan.
Laking gulat niya nang magpasalamat si Dale sa kanya gamit ang kanyang mga huling salita, at napaisip si Gother kung ang ganitong sitwasyon ay nagpapaiyak sa mga tao. Pagkatapos ng kanilang pangangaso ng mga sangkap, nakatagpo ni Meliodas si Cain, na naghanda ng umalis sa bayan. Bago umalis, tinanong ni Cain kung hindi ba ipinaparating ni Meliodas si Liz kay Elizabeth. Pagkatapos magpaalam, ipinakilala ni Elizabeth ang kanyang sarili kay Gother at hiniling na sumama sa kanila sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Nang pumayag siya, naghanda sina Meliodas at Ban ng isang piging upang salubungin siya. Sinubukan ni Elizabeth na makipag-usap kay Gother at pinagmasdan at nalaman ni Gother ang tungkol sa grupo. Sumali si Meliodas sa kanya at habang sinusubukan niyang tanungin si Gother kung alam niya kung sino ang nag-akusa sa kanila 10 taon na ang nakalilipas para sa pagpaslang sa banal na kabalyero, sinabi ni Gother na hindi niya alam. Ngunit ang alam niya ay si Merlin, ang kasalanan ng gluttony, ang siyang nagpabagsak kay Meliodas ng tangkain nitong tumakas. Habang nagtataka sila kung bakit, si Ban, na sobrang lasing, ay sinunggaban si Gother at isiniwalat sa lahat kung paano nakilala ni Gother si King sa pamamagitan ng kanyang amoy. Nahiya si King at sinabihan si Gother na ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos ay zinap ni Gother sina Ban at Doyan at isiniwalat na mas matangkad si Doyan kaysa sa sinasabi niya at mas mabigat siya. Ikinagalit niya ito kaya hinampas niya ito ng kanyang mga kamao. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung paano ginamit ni Ban ang pisikal na pangangaso kina King at Dayan noong mga laban nila sa mga bampira 12 taon na ang nakalilipas para lang pagtawanan ang kanilang pag-aaway. Agad siyang dinurog ni Dayan at nang patuloy na ibinunyag ni Gother ang kanilang mga sikreto, nagmakaawa sila sa kanya na basahin ang silid, kaya't sinulyapan niya si Elizabeth at agad na napagpasyahan na siya ay inlababo kay Meliodas. Natakot ang iba, sa paniniwalang jijibay ni Dayan ang kagubatan kung maririnig niya ito, ngunit nakita nilang natutulog ito. Naging mausisa si Elizabeth tungkol kay Liz at sinabi sa kanya ni Meliodas na siya ang ganap na kabaligtaran ni Liz, ngunit pareho silang matatag ang loob. Nang gabing iyon sa balwarte, nalaman ni Dreyfus ang tungkol kay Hendrickson at sa nagtitipon ng mga puwersa ng mga bagong kabalyero at plano niyang kausapin ito tungkol dito. Kinabukasan, habang nagsasanay sa Holy Knight's Ground, si Jericho, na nababagabag, ay isiniwalat kung paano niya sinundan ang Danwer at nakuha ang isang pendant mula sa halimaw na tinalo ng 7 deadly sins. Ang ikinagulat niya ay ang halimaw ay isang dating Holy Knight. Nang ipakita niya kay Gwilla ang pendant, agad na napagtanto ni Gwilla na ito ay sa kanyang ama. Samantala, nakipagkita si Hendrickson kay Hilbram at sinubukan nilang magbukas ng away kay Meliodas upang magdala ng mga demonyo, ngunit napagtanto nilang hindi sapat ang sandata. Habang naglalakbay ang mga tauhan ni Meliodas, sinabi sa kanila ni Meliodas na ang kanilang susunod na misyon ay ang bawiin ang kanyang hawakan ng sandata upang pigilan ang mga banal na kabalyero sa pagbuhay muli ng angkan ng mga demonyo. Habang iniisip ni Elizabeth kung ano ang hinahanap ng mga banal na kabalyero, inihayag ni Hendrickson na plano niyang simulan ang banal na digmaan. Nabigla si Dreyfus sa kanyang pagbubunyag, at sinabi sa kanya na siya ay baliw. Ngunit pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Hendrickson kung paano humingi mismo si Dreyfus ng tulong upang buhayin ang kanyang kapatid at i-frame ang mga deadly sins upang makuha niya ang kanyang posisyon bilang isang banal na kabalyero. Dahil dito, bina-blackmail niya si Dreyfus na sumama sa kanya or kung hindi ay haharapin ni Dreyfus ang parehong kapalaran ni Griamore. Pagbalik sa cabin, isang salamangkero na nagngangalang Vivian ang nagpakita at dinukot si Elizabeth bago nag-teleport sa kaharian. Galit na galit, kinuha ni Meliodas ang kanyang espada at pumunta kay Dayan upang ihagis ito patungo sa kaharian. Bago niya gawin iyon, sina Ban at Gother ay kumapit sa kanya. Kaya, inihagis niya sila sa direksyon ng kaharian. Nang mabalitaan ni Hendrickson ang papalapit na mga sins, ipinadala niya ang kanyang mga kabalyero upang harangin sila. Pagdating ng mga sins, natalo nila ang mga kabalyero sa harap nila na parang mga bowling pin at dumiretso sa kastilyo. Nang sandaling iyon, naramdaman nila ang isa pang malakas na puwersa sa kabilang panig, at ito ay si Arthur, ang bagong hari ng Camelot, na may hukbong naghihintay sa kabilang gate. Inalok ni Hendrickson na pangasiwaan si Haring Arthur, at sinabihan niya si Dreyfus na pangasiwaan ang mga sins. Nang lumabas si Dreyfus, tinanong niya si Arthur kung bakit siya dumating ng walang paunang abiso at mayroon ding hukbo.
Ngunit pagkatapos ay pinitik ni Arthur ang kanyang mga daliri at ipinahayag na ang mga sundalo ay isa lamang ilusyon. Pinuri ni Dreyfus ang kanyang pakana ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang kanilang hari ay may sakit. Gayunpaman, sinabi ni Arthur na alam niya iyon at kaya nga siya nagdala ng isang manggagamot. Si Elizabeth naman ay itinapon sa isang selda at pagkatapos umalis ni Vivian, nakita niya si Hook na agad na ibinagsak ang pinto ng selda at pati na rin ang mga gwardya sa malapit. Sa labas, gumamit si Gauthier ng mahika sa mga gwardya upang baguhin ang kanilang mga alaala kaya pinapasok nila ang mga scenes sa kastilyo. Tungkol naman kay Hendrickson, inutusan niya si Vivian na labanan ang mga scenes na nakalusot sa kastilyo. Pagkatapos ay sinubukan niyang talunin si Arthur, ngunit napigilan siya ni Arthur, at habang nag-aaway sila, naramdaman ni Meliodas ang lokasyon ni Hendrickson at tumungo roon. Samantala, nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan at selos si Diane dahil sa ginawa ni Meliodas kanina noong dinukot si Elizabeth, kaya pinasaya siya ni King. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya, kaya tinawag niya ang kanyang aso, na maaaring magsilbing gate sa pagitan ng dalawang magkaibang punto sa kalawakan, at sinubukan ni Diane na gamitin ito, ngunit natigilan siya. Samantala, hiniling ni Dreyfus kay Hilbram na ipakita sa kanya ang gusali ng pananaliksik ni Hendrickson. Habang kinukumbinsi ni Hilbram sina Gwilla at Jericho para sa kanilang susunod na laban-laban sa mga deadly scenes, hiniling naman ni Gwilla sa kanya na magpaliwanag ng detalyado. Matapos nilang ayusin ang sitwasyon, ano na ang nangyari sa kanyang ama? Bigla, nakarinig sila ng pagyanig at naramdaman ng isang miyembro ng scenes sa gusali. Kaya, tumungo sila sa mas mababang palapag. Pagdating doon, nakita nila si Diane na naninigas. Kaya, si Jericho, na matagal nang gustong makipag-away, ay nag-alok na pabagsakin siya. Agad siyang binigyan ng pagkakataon at sumugod siya ng diretso kay Diane, ngunit ginamit ni Diane ang kanyang martilyo upang ihampas siya palayo, dahilan para mawalan ng malay si Jericho. Pagkatapos ay gumanti si Giltander sa pamamagitan ng pagtama ng kidlat kay Diane, at atubiling nilabanan siya ni Hozier. Tumama si Diane ng maraming pinsala, ngunit nang makalaya siya, binalaan siya ni Hozier na umalis, ngunit pagkatapos ay hiniling niya si Elizabeth. Pagkatapos ay inatake niya si Dreyfus, ngunit pinigilan siya nito gamit ang kanyang espada at pinasabog ang isang butas sa kanyang aset. Patuloy pa rin ang kanyang pagpupumilit, sinubukan ni Diane na lumaban, ngunit siya ay natamba sa distrito. Doon, sinubukan niyang hanapin si Elizabeth, ngunit ang distrito, na puno ng mga pagsabog, ay nagsimulang pumutok, at si Diane ay naging kontrabida. Sa isang punto, muntik nang madurog si Zil ng mga debris, ngunit pinrotektahan niya ito. Nang makita ito, si Gwilla, na may mga reklamo sa mga banal na kabalyero mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang ama, ay lumipat ng panig upang protektahan si Diane kasama si Hozier. Binigyan sila ni Dreyfus ng isa pang pagkakataon na bumalik sa kanyang panig, ngunit tumanggi sila. Nang makita ito, naghanda ang dalawang panig para sa labanan at pagkatapos suriin ang kanilang mga kalaban, sinabi sa kanila ni Hozier na wala silang pagkakataong manalo. Gayunpaman, lumikha siya ng isang napakalakas at siksik na buhawi at sinabihan si Gwilla na paandaran ang kanyang mahika ng buong lakas. Habang ginagawa ni Gwilla ang sinabi sa kanya, inatake ni Giltander si Hozier mula sa likuran, ngunit napigilan niya si Giltander at tumigil ang buhawi. Nawalan ng malay si Jericho, ngunit mukhang maayos naman si Hilbram, at hindi naapektuhan si Dreyfus. Pinaandar niya ang kanyang pag-atake sa kanya, ngunit nailigtas siya ni Gauthier sa tamang oras. Samantala, sa piitan, muling nakipagkita si Elizabeth kay Margaret, ngunit nagpakita si Vivian at ini-teleport si Hook palayo bago pinatumba si Elizabeth. Pagkatapos ay binuksan niya ang selda ni Margaret at sinabihan siyang malaya siyang umalis hanggat kakalimutan niya si Giltander. Sa labas, inatake ni Dreyfus si Gauthier, tinusok ito, ngunit sinaktan pa rin siya ni Gauthier at nakulong siya sa isang bangungot ng mga ilusyon. Sa kabila ng pagsigaw ni Dreyfus sa panghihinayang sa pagkasawi ng kanyang kapatid, tinusok niya si Gauthier at iniwan ang mundo ng ilusyon. Mabilis siyang iniligtas ni Giltander at pinaandar ni Hilbram ang mahika ng kasawian, na lumikha ng isang itim na hamog na nagiging sanhi ng unti-unting pagkasawi ng mga taong humihinga nito. Sinuntok siya ni Diane ng diretso, pagkatapos ay sinubukan niyang bigyan ng oras ang iba na umalis, ngunit pagkatapos ay tinusok siya ni Hilbram ng yelo.
Nang sinubukan niyang silyuhan ang laban gamit ang mga yelo, nagpakita si King at tinanggihan ang kanyang mahika. Matapos kumpirmahin na pinrotektahan ni Naguila at Hozier si Dayan, sinisi niya ang kanyang sarili sa pagdating ng huli para protektahan ang mga mahal niya. Nagalit siya at hinampas si Hilbram palayo nang walang anumang kahirap-hirap at nalagpasan pa ang pananggalang na harang ni Hilbram. Ibinunyag ni Hilbram ang kanyang tunay na anyo at pagkatapos ay gumamit ng mga baging upang atakihin si King. Kinutya niya si King at pagkatapos ay sinubukang salakayin ng grupo ni Dayan, kaya pinutol ni Hozier ang mga baging, ngunit tumubo muli ang mga ito at natambush siya. Pagkatapos ay ipinakita ni Hilbram kay King ang kanyang mga natalong kaibigan at sinabihan siyang panoorin silang masawi. Dahil doon, walang tigil na hinampas sila ni Hilbram ng mga baging, at naramdaman ni Meliodas ang paglalaho ng mahika ni Dayan at Gother. Ngunit ang mahika ni King ay lumalakas ng hindi kapani-paniwala. Nang mawala ang alikabok, nakita ni Hilbram si Dayan at ang iba pa na ganap na protektado ng mahika ni King. Nang marinig ni King na ipinaalam sa kanya na natupad na niya ang pangakong ginawa niya 700 taon na ang nakalilipas, pinagpawisan ng husto si Hilbram. Noong nakaraan, nilisan ni King ang kagubatan upang protektahan si Hilbram. Ngunit nang makarating siya sa kanya, nakita niya ang lahat ng mga diwata sa lugar na nabunot ang kanilang mga pakpak. Habang nagdadalamati siya para sa kanyang mga tao, nag-alala siya tungkol kay Hilbram. Ngunit isang lalaking may takip sa mata ang nagpakita at pinutol siya. Matapos siyang maputol, nawalan ng alaala si King at nanirahan kasama si Dayan na nagligtas sa kanya. Noon, pinapakain siya ni Dayan at may ugali siyang gumawa ng mga golem dahil sa pag-iisa. Dahil doon, naging magkaibigan sila at nagsama-sama. Minsan, nang makita ni King na may isang tao na nagbibigay kay Dayan ng pagkain, nakaramdam siya ng pagdududa. Kaya, sinabihan niya ito na huwag magtiwala sa mga tao. Tinanong niya ito kung bakit at naalala niya noong nakipag-usap siya kay Hilbram at ipinagtanggol ni Hilbram ang mga tao. Maya-maya, habang ginawa, nagkasakit si Dane at nag-alala si King, ngunit pinigilan siya nito na umalis at niyakap siya. Dahil doon, naalala niya si Elaine noong gusto nitong manatili siya at ipagtanggol ang mga diwata. Nang sandaling iyon, ang taong nagpakain sa kanila ay dumating at gumamot kay Dayan. Dahil dito, nagbago ang opinyon ni King tungkol sa mga tao at nagpasalamat din siya sa lalaki para sa pagkaing ipinakain niya sa kanila. Nang marinig ito, tumawa ang lalaki at isiniwalat na pinakain niya sila ilang dekada na ang nakalilipas. Doon napagtanto ni King na mas mabilis tumanda ang mga tao kaysa sa ibang mga lahi. Minsan, nakipaglaro si Dayan sa kanya sa bukid at nasira ang mga damit nito. Kaya, ginawa niya ito ng bago at inayos ang buhok nito habang ipinagmamalaki niya rito ang paggawa ng sarili niyang mga damit. Isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan at naalala niya noong sinabi niya kay Elaine na natuto siyang gumawa ng damit mula sa mga tao. Ngunit pagkatapos ay sinabihan siya nito na gawin ang kanyang trabaho bilang hari ng mga diwata. Nakakita rin siya ng isang pamayanan at nakita ang apo ng lalaking nagpakain sa kanila at nagpagaling kay Dayan at lubos nitong binago ang kanyang pananaw tungkol sa mga tao. Doon ay nanumpa siyang laging magugustuhan si Dayan at mananatili sa kanyang tabi. Nang gabing iyon, nagsama-sama ang lahat ng mga alaala at naalala niya kung sino siya at kung paano siya naputol. Bigla siyang nakarinig ng ingay. Kaya sinabihan niya si Dayan na maghintay at mangakong babalik sa kanya pagkatapos niyang mahanap ang kanyang kaibigan. Lumipad siya patungo sa pinagmumulan ng ingay ngunit nakita niya ang apo at ang iba pang mga taga-nayon ay naputol na. At sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang parehong taong minsang umatake sa kanya. Hindi naging tama ang kalkulasyon, ngunit isiniwalat ni Hilbram na pinaslang niya ang lalaki noon dahil sa paglipol sa mga diwata. Mula noon, kinasusuklaman ni Hilbram ang mga tao, at ang kanyang layunin ay lipulin ang lahat ng tao. Nang maalala ang pangakong ginawa niya kay Hilbram, pinaslang siya ni King na may dalang rosas. Pagkatapos ay nagpasya siyang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Kaya sinimulan niya sa pamamagitan ng paggamit ng isang bulaklak upang burahin ang alaala ni Dayan bago sumuko sa mga tao upang harapin ang kanyang parusa para sa mga kasalanan ni Hilbram. Kasalukuyan, iniisip ni Hilbram kung paano magagamit ni King ang mahika ng pagpapagaling dahil inakala niyang pinabayaan na siya ng sagradong puno.
Hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ni Hilbram pagkalipas ng ilang taon, kaya ginamit niya ang mahika ng kanyang kabalyero upang palakasin ang kanyang sarili at salakayin si King. Ngunit madaling napigilan ni King ang mga pag-atake bago pinaslang si Hilbram. Pagkatapos nito, humingi siya ng tawad kay Dayan sa paglalaan ng oras para magpakita. At nang tanungin ni Hozier kung bakit nakapasok ang mga Sin sa kaharian, ipinaalam sa kanila ni King na ito ay dahil dinukot si Elizabeth at kasalukuyang nasa kaharian. Samantala, habang patuloy na nag-aaway sina Arthur at Hendrickson, nagtataka si Hendrickson kung bakit nasa Lioness si Arthur. Kaya, tinamba niya ito at sinubukang ilabas gamit ang mga itim na apoy, ngunit pinutol ni Meliadus ang apoy at tinamba si Hendrickson. Hiniling ni Meliadus si Elizabeth, at nang tumanggi si Hendrickson, nilabanan niya si Hendrickson ng diretsyo, ngunit bahagyang naitutulak palayo. Samantala, dinala ni Giltander si Dryfoes sa isang eskinita at sinabi ni Dryfoes kay Giltander na ipinakita sa kanya ni Gauter ang ilan sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Sa halip na magpaliwanag, sinabihan niya si Giltander na magpatuloy nang wala siya. Pagkatapos ay sumama si Giltander kay Hendrickson upang labanan si Meliadus at nakipagtulungan si Arthur kay Meliadus upang maging patas ang laban. Pinili ni Meliadus si Giltander bilang kanyang kalaban dahil mayroon silang hindi natapos na usapin na kailangang ayusin. Sa pagkakataong ito, nangako siyang hindi magpipigil at naging seryoso siya kay Giltander. Inatake rin siya ni Giltander gamit ang kidlat, ngunit pagkatapos ay ipinagpaliban ang pagtama kaya hindi naabutan ni Meliadus ang tiyempo upang maipakita ang pag-atake. Habang nagbabanggaan sila, hindi pinansin ni Arthur si Hendrickson, kaya't inatake siya ng masamang tao ng itim na apoy. Doon din, inapula ng misteryosong figure na kasama ni Arthur ang apoy. Sa kabilang banda, ginamit ni Meliadus ang kanyang demonyong kapangyarihan upang pigilan ang pag-atake ni Giltander. At habang patuloy ang pagbabanggaan ng dalawa, napagtanto ng iba pang miyembro ng Sin na si Meliadus ay nakikipaglaban kay Giltander. Nang magising si Elizabeth, nakita niya ang kanyang ama, kaya tumakbo siya upang yakapin ito. Ngunit pagkatapos, nagpakita si Vivian at ipinaalam sa kanila na ang kanilang muling pagsasama ay panandalian lamang dahil malapit na nilang mapaslang si Meliadus. Nagulat si Elizabeth nang malaman niya na sina Meliadus at ang mga Sins ay nasa kabisera. Sa labas, naalala ni Giltander ang oras na sinanay siya ni Meliadus at pagkatapos ay tinuruan siya ng isang lihim na galaw. Maya-maya, habang naglalaban ang dalawa, sumali si Hendrickson at nalaman ni Meliadus na naubusan na ng lakas si Arthur. Kaya, agad niya itong nilabanan. Parang hindi pa sapat iyon, inutusan ni Hendrickson si Vivian na sumama sa kanila at agad itong nagpakita. Pinalamig niya si Meliadus pero nabasag niya ang mahika ng yelo nito at habang naghahanda siyang i-counter ang kidlat ni Giltander, binago ni Vivian ang direksyon nito. Habang nakaharap si Meliadus sa kanila, hiniling ni Dayan kay King na tulungan siya, ngunit tumanggi itong umalis sa tabi niya at naniniwala na makakaligtas si Meliadus. Samantala, si Margaret, na umalis na sa kanyang selda, ay naglakad patungo sa tuktok ng kastilyo at sumigaw kay Giltander na huminto. Sa panahong iyon, naghanda si Meliadus na kontrahin hindi lamang ang mahika ni Vivian, kundi pati na rin ang kay Hendrickson. Nang sandaling iyon, nakita niya si Margaret na tumatalon mula sa kastilyo. Kaya, nagpakawala siya ng isang atake na hamati sa lupa at pumutol sa isa sa mga nagtatagong halimaw. Sa paggawa nito ay nalantad siya sa espada ni Hendrickson. Ngunit dahil binigkas ni Giltander ang spell na itinuro sa kanya ni Meliadus, nakalaya siya mula sa spell ni Vivian at pinutol ang braso ng masamang tao. Habang inililigtas ni Arthur si Margaret, nilabanan ni Giltander si Hendrickson at madaling pinabagsak ang sahig kasama niya. Sa pagkasawi ni Hendrickson, sumabog ang lahat ng halimaw na ginagamit upang bantayan ang kastilyo. Iminulat ni Margaret ang kanyang mga mata makalipas ang ilang minuto at nakita si Giltander na nakangiti pabalik sa kanya. Bumalik ang iba pang mga Sins upang salubungin si Meliadus, at tinanong sila ni Vivian kung kailan nagtutulungan sina Giltander at Meliadus. Kaya isiniwalat ni Meliadus na ganoon na nga simula pa noong kagubatan ng mga puting panaginip. Ngunit dahil palaging binabantayan si Margaret, hindi siya makakilos. Nagalit si Vivian at inilipat sila sa iba't ibang malupit na lokasyon, ngunit ang salamangkero kasama si Arthur ay nagpalit ng lokasyon hanggang sa muntik nang makagat si Vivian ng isang dragon.
Pagkatapos ay inalis ng misteryosong salamangkero ang kanyang mga damit at napagtanto nilang lahat na siya si Merlin. Kinausap ni Elizabeth ang kanyang ama at sinabi sa kanya ng matandang lalaki na nakakita siya ng pangitain tungkol sa hinaharap ng isang baboy na darating upang iligtas sila. Samantala, nagtago si Ban sa ilalim ng lupa upang hanapin ang kayamanan na plano niyang gamitin upang buhayin si Elaine, ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Hook. Nang sandaling iyon, nagsimulang magsalita ang sungay at tinanggihan nito ang alok ni Ban na ipagpalit ang kanyang buhay upang buhayin si Elaine. Sa halip, binigyan siya nito ng isang utos, na puksain si Meliadus. Sa labas, nagkamalay si Jericho at sinabihan siya ni Gwilla na sumuko at sumanib sa mga deadly scenes. Binitawan ni Merlin si Vivian at pagkatapos ay inilipat ang mga malalaking karakter sa tirahan ng hari. Sinubukan ni Meliadus na sumugod papasok para buksan ang pinto, ngunit binalaan siya ni Merlin tungkol sa kung paano ginawa ang pinto upang maipakita ang bawat pag-atake na ipinupunta rito. Habang ipinagmamalaki ito ni Vivian, madali itong binuksan ni Merlin sa pamamagitan ng pagkansela ng koneksyon sa pagitan ni Vivian at ng pinto. Agad na nakita ni Elizabeth si Meliadus. Nagmadali siyang yakapin ito at namangha na hindi nagtagal ay dumating ito at sinundo siya. Tiningnan ni Meliadus ang kanyang ama at casual na binati ito na parang sila ay matalik na magkaibigan noong araw. Pagkatapos ay dumating si Dreyfus at isiniwalat ni Margaret kung paano siya nakipagsabwatan kay Hendrickson upang tapusin si Zoritos, ang ama ni Giltander, at sinabihan niya si Giltander nang hindi alam na malapit lang si Vivian. Dahil doon, nagbantay si Vivian sa kanila at siniguradong gagawin nila ang sinabi sa kanila. Nang mapagtanto na siya ay nahuli, nagalit si Dreyfus at inamin ang kanyang mga kasalanan at kung paano niya ginawang pantakip ang mga scenes tungkol sa banal na digmaan. Habang umiiyak si Vivian sa labas at sinisisi sina Margaret at Merlin sa pagsira ng lahat, kinuha ni Hendrickson ang kanyang kamay at muling ikinabit ito na parang isang manika. Sa silid ng hari, nang malaman ni Dreyfus na buhay si Griamore, napaiyak siya. Dinala siya ni Giltander sa kulungan habang nangako si Merlin na gagamutan ang may sakit na hari. Tungkol naman kay Arthur, humingi siya ng tulong kay Meliadus tungkol sa Camelot, at tinanggap ito ni Meliadus, ngunit nangako na darating sa tamang panahon. Bigla na lang gumuho ang palasyo, ngunit tiniyak ni Meliadus na ligtas si Elizabeth. Sa labas, ginamit ni Hendrickson, na buhay dahil sa demonyong enerhiya, ang kanyang mga kapangyarihan, at ang bagong henerasyon ng mga kabalyero ay naging mga kasuklam-suklam na demonyo. Pagkatapos ay inutusan niya si Meliadus na palayain si Elizabeth, ngunit tumanggi si Meliadus. Sinubukan siyang atakihin ni King, ngunit nakita niyang buhay na muli si Hilbram. Doon niya nalaman na nasawi si Hilbram noong unang beses na pinabagsak niya ito ilang taon na ang nakalilipas, ngunit binuhay siya ni Hendrickson gamit ang isang druidic spell. Napaiyak si King dahil hindi niya matiis na makitang nagdurusa ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pagkakasala, inatake ni Meliadus si Hendrickson, ngunit ginamit ni Vivian ang mga prinsesa bilang mga bihag. Kaya hiniwa sila ni Hendrickson at habang sinusubukan niyang sunugin sila hanggang sa maging malutong, inalok ni Elizabeth na sumama sa kanya. Nagpasalamat siya kay Meliadus at ipinaalala sa kanya ang pangakong ginawa niya sa kanya. Dahil doon, lumipad si Hendrickson kasama niya, naiwan si Meliadus. Nang sandaling iyon, lumabas sina Ban at Hook, at nang malaman ni Hook na nawawala na naman si Elizabeth, sinabihan niya si Ban na sumama sa kanila at habulin ito. Sa halip, nilabanan ni Ban si Meliadus. At habang ginagamit ni Meliadus ang kanyang malademonyo na anyo upang muling ikabit ang kanyang paa, tinanong siya ni Ban kung siya ay mula sa tribo ng mga demonyo. Hindi siya sinagot ni Meliadus at sinubukang habulin si Elizabeth, ngunit itinuring ni Ban ang kanyang pananahimik bilang isang oo. Kaya, nilabanan niya si Meliadus at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos ay isiniwalat niya kung paano sinabi sa kanya ng sungay sa ilalim ng kastilyo na si Meliadus ay kamag-anak ng demonyong tumapos kay Elaine at ang pagpaslang sa kanya ay magpapabalik kay Elaine. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Meliadus na gawin ang gusto niya at matapos kumpirmahin ni Ban na seryoso si Meliadus, nagpasalamat siya sa kanya at sinubukang hampasin si Meliadus, ngunit hinampes siya ni Meliadus at ipinaliwanag na hindi pa siya handang bumagsak ng walang laban. Si Hook,
Nagalit kay Ban, ay sumigaw ng kaunting sentido sa kanya, at nagpa siya si Meliodas na makipagkompromiso sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ban na tapusin siya pagkatapos nilang iligtas si Elizabeth at sumang-ayon si Ban doon. Si Meliodas ay nagpahinga kay Hook at hiniling kay Hook na dalhin siya kay Elizabeth. Sa ibang lugar, agad na nagpakita si Dreyfus upang pigilan si Hendrickson, ngunit nilabanan siya ni Hendrickson. Matapos magpaputok ng mga matataas na uri ng mahika, hiniwa siya ni Dreyfus tulad ni Toji, ngunit madaling nabuhay muli si Hendrickson. Gayunpaman, nagpatuloy ang magkabilang panig sa kanilang laban, at ang resulta ay labis na nasaktan si Elizabeth. Habang sinusubukan ni Dreyfus na harapin siya, inatake siya ni Hendrickson at binasag ang kanyang espada. Sa kabilang banda, sinimulan ni Ban sa pamamagitan ng pagtapon kina Dayan at Giltander ng isang tableta na nagpapagaling sa kanila. Pagkatapos ay hinampes niya si Hilbram at pinaalalahanan si King na tapusin siya. Sa kabilang banda, hinawakan ni Jericho si Gustav, ang kanyang nakatatandang kapatid, at sumigaw ng tulong habang dinudurog siya ng kanyang napakalaking katawan. Agad na dumating si Giltander at iniligtas siya. Pagkatapos ay nagmakaawa si Jericho na masawi habang pinapanood niya ang paghina ng puwersa ng buhay ng kanyang kapatid. Kaya, inatake siya ni Ban at sinira ang halimaw na responsable sa kanyang pagbabago. Kung tungkol kay King, nahihirapan siyang magdesisyon, ngunit tinanggihan ni Hilbram ang pakikipagkaibigan sa kanya, na nag-iwan kay King na walang pagpipilian kundi ang tapusin siya. Nang makatakbo na ang pangunahing pangkat, natalo nila ang mga puwersang demonyo at nakatanggap pa ng tulong mula sa Danror. Pagbalik sa tuktok ng kastilyo, matapos basagin ni Hendrickson ang sandata ni Dreyfus, sinabihan niya si Dreyfus na sumuko, ngunit lumipat ang pinuno ng kabalyero sa paggamit ng kanyang mga kamao at wala itong natamong pinsala. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hendrickson kung nagdasal siya ngayon at pagkatapos ay gumamit siya ng mahika ng asido upang ipadala siya sa libingan. Hindi nagtagal, dumating si Meliodas at nang makita niya si Elizabeth na dumudugo, agad niya itong iniligtas at sinabihan si Hook na dalhin siya sa ligtas na lugar. Sinubukan ni Hendrickson na atakihin siya, ngunit tinamaan siya ni Meliodas at nagpalitan sila ng malalakas na atake. Natuwa si Hendrickson nang magpakita si Dayan at iba pang miyembro ng Sins upang labanan siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang iba pang mga kabalyero, kabilang ang Danror. Habang inaatake siya ng mga Sins, patuloy siyang nagre-regenerate, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Meliodas na hindi siya immortal, kaya dinaig nila siya, ngunit lumaban pa rin siya. Nang malaman ni Ban na nag-eksperimento si Hendrickson sa mga demonyo, at ito rin ang demonyong nakalaban niya ilang taon na ang nakalilipas, ibinuhos ni Ban ang kanyang galit sa kanya. Kalaunan, tila silang lahat ang demonyong pinag-eksperimentuhan ni Hendrickson, at tinawag ni Hendrickson sa simula. Isinalaysay ni Hendrickson kung paano ang demonyo ang dahilan ng kanyang mga biyaya at siya rin ang umatake sa puno ng diwata. Ikinagalit ito ni Ban kahit na tinusok siya ni Hendrickson, tumakbo si Ban dito at inilabas ang lahat mula kay Hendrickson, na ikinatumbo siya ng malalim sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay giniba ni Ban ang bangkay ng demonyo bago sinundan ng iba pang mga Sins papasok sa butas. Pagpasok nila sa loob, sinundan nila ang bakas ng dugo ni Hendrickson patungo sa isang malaking bangkay ng demonyo. Pagkatapos ay tinurukan ni Hendrickson ang sarili ng sample ng dugo ng demonyo, at siya ay nagliwanag, na naglabas ng masamang aura vibes ng boss. Naramdaman ito, binalaan ni Meliodas si Ban na huwag siyang atakihin, ngunit si Ban, na nabulag ng puot, ay tumanggi at ibinato ang kanyang sandata sa kanya. Pinasabog siya ni Hendrickson sa isang suntok at pagkatapos ay naging demonyo. Samantala, matiyagang naghintay ang mga tao sa labas sa resulta ng kanilang labanan, ngunit si Ban at ang iba pang mga Sin ay sinipa palabas. Agad na lumabas si Hendrickson at tinalon siya ng mga Sin, ngunit hinampes niya sila na parang mga bowl ang goma. Habang nagdedeklara ng pagtataksil ang kabalyero sa demonyo, lumikha si Hendrickson ng mga itim na orb na umuulan sa kanila, at sino mang mahawakan ng orb ay mape-petrify. Habang sinusubukang umiwas ng ilang mga kabalyero, isa-isa silang pinabagsak ni Hendrickson. Sa sandaling iyon, inatake siya ng Danror, at nagpakawala si Gustav ng isang high-ranked ice spell upang tapusin siya. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang demonyo ay hindi nasaktan. Nang maramdaman kung gaano kakilakilabot ang demonyo, sumigaw si Elizabeth sa lahat na tumakbo,
ngunit sinuway nila siya at inatake si Hendrickson. Si Hendrickson naman ay pumutol ng marami sa kanila, ngunit sinubukan ni Dayan at King na gumamit ng combo attack, ngunit si Hendrickson ay tumawag ng isang malaking alon ng madilim na mahika at ginamit ito upang patumbahin sila. Nang ipadala niya ang buong mahika kay Elizabeth, si Meliodas ay kumilos na parang kalasag ng karne at sinalo ang lahat ng ito bago bumagsak sa lupa. Sinabihan niya si Elizabeth na tumakbo, ngunit habang umiiyak at tumatanggi ito, muling ginamit ni Hendrickson ang kanyang petrification spell at pinaputok ito kay Meliodas. Natakot ang lahat habang ang pag-atake ay lumipad patungo kay Meliodas, ngunit sa kanilang pagkagulat, si Hawk ay tumayo sa harap ni Meliodas upang harangin ang spell, nang hindi nakikinig sa iba na natutuwang tumabi. Si Hawk ay sumugod na parang isang alpha at naging bato. Nalungkot silang lahat at nagalit si Meliodas kay Hendrickson. Ngunit bago pa siya makakilos, isang maliwanag na mahika ang bomb-alot sa lugar at pinagaling ang lahat. Si Margaret, na paulit-ulit na nakasaksi nito, ay nagsabi kay Giltander na si Elizabeth ang magic caster na hindi alam na mayroon siyang mahika. Nalaman mismo ng lahat na ang kapangyarihan ng mga druid ni Elizabeth ay nagising na at siya ay isang mensahero ng Diyosa. Nang tanungin kung bakit siya handang gawin ito, ipinahayag ng demonyo na gusto niyang buhayin muli ang kanyang angkan at ipaghiganti sila sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa apat na lahi na nagbuklod sa kanila pagkatapos ng sinaunang digmaan. At para mangyari iyon, kakailanganin niya ang dugo ni Elizabeth. Pagkatapos ay tinawag ni Hendrickson ang kanyang madilim na mahika upang atakihin silang lahat, ngunit itinaboy ito ni Elizabeth at ganap na pinagaling ang lahat sa kaharian. Si Veronica, na kahit papaano ay buhay pa, ay nakita ang mahika ni Elizabeth mula sa malayo at tinawag itong isang mahimalang liwanag. Pagkatapos ay nawala ng malay si Elizabeth matapos mapagtanto na hindi pa gumagaling si Hawk. Pagkatapos ay sumugod si Hendrickson kay Giltander, ngunit pinabagsak siya ni Meliodas. Pagkatapos ay hinikayat niya ang lahat na huwag sumuko. Sa sandaling makatayo muli ang demonyo, sabay-sabay siyang inatake ng mga scenes. Pagkatapos ay tiniyak ni Meliodas kay Elizabeth na iwanan ang mga bagay sa kanila dahil nabawi na nila ang kanilang lakas. Sa kabila ng kanilang mga atake, madaling nakapag-regenerate ang demonyo. Kaya't sumenya si Meliodas kay Gother, na siyang nagbigay sa kanila ng mga tagubilin ni Meliodas. Kahit na hindi nila ito sinusuportahan, lahat sila ay kumilos ng sabay-sabay. Bilang panimula, kinansela ni Meliodas ang kanyang mahika at pagkatapos ay nakipagpalitan ng atake sa demonyo. Pagkatapos ay tinamaan sila ni Giltander gamit ang kanyang kidlat, at napagpasyahan ng demonyo na hindi nila kayang pigilan ang sarili habang nakikipaglaban sa kanya. Ginamit din ni Marmas at Hozir ang kanilang mahika upang tamaan sina Meliodas at Hendrickson. At sa sandaling sinubukan ni Hendrickson na labanan sila, kumapit si Meliodas sa kanya na parang mga utang na pinagsama-sama at pinaputukan sila ni Gwila ng kanyang mga bomba. Nahuli ng demonyo ang kanilang plano at ipinaalala kay Meliodas na nabawi lamang ni Elizabeth ang kanyang pisikal na kakayahan. Pinasabog niya si Meliodas at inatake siya gamit ang mahika, ngunit patuloy na nakikipagpalitan ng atake si Meliodas at kumakapit kay Hendrickson para salakayin ng iba. Gaya ng inaasahan, pinagaling ng demonyo ang kanyang sarili, naiwan si Meliodas na nasugatan. At habang kinukutya niya si Meliodas, dumating si Ban at inatake si Meliodas ng mag-isa, naiwan si Hendrickson na nalilito. Sa sandaling iyon, muling pinalakas ni Meliodas ang lahat ng mga pag-atake na natanggap niya, at napagtanto ng demonyo na ito ay masamang balita, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit dumating si Griamore at tinakpan siya sa isang harang. Binibigyan nito si Meliodas ng oras upang makahabol at pagnilayan ang lahat ng pinsalang natanggap niya kay Hendrickson, at pinasingaw nito ang demonyo. Nang bumagsak si Meliodas sa lupa, sumugod si Elizabeth upang yakapin siya. Bigla, nagpakita ang hari na mukhang malusog mula sa paggamot kay Merlin at ang buong kabalyero ay yumuko at humingi ng tawad sa pagsira sa kaharian. Kaya hiniling nila sa kanya na parusahan sila. Dahil dito, inutusan niya silang magtrabaho ng walang pahinga at ayusin ang kaharian. Pagkatapos nito, bumaling siya sa 7 deadly sins at nagpasalamat sa kanila sa pagtatanggol sa kaharian at pagprotekta sa kanyang anak na babae kahit na na-frame out bilang mga traidor. Sinabihan nila siya na huwag kumilos ng formal at tawagin si Elizabeth na kanilang kaibigan.
Pinuri ng matandang hari si Elizabeth dahil sa pagkakaroon ng mga hiyas upang mahanap ang mga scenes at tumayo para sa kaharian. Tulad ni Sukona, sinabihan niya itong tumayo ng may pagmamalaki dahil malakas ito. Bagamat masarap sa pakiramdam ang mapuri, nag-aalala si Elizabeth tungkol kay Hook at nalungkot si Ban dahil minamaliit niya ito noong nag-away sila kanina. Kaya, tinawag niya si Hook na bayani ng araw. Pagkatapos ay dumating si Gother at sinubukang patunayan kung paano dapat mapunta ang titulo kay Meliadus at ito ay ikinagalit ni Ban na muntik na niyang hampasin ang mukha ng nerd. Bigla na lang, nawala ang petrification ni Hook at lahat ay nagsaya. Upang mapabuti ang sitwasyon, dumating si Veronica at tumakbo si Elizabeth sa kanya at masayang umiyak. Dahil doon, natapos ang labanan. At habang muling itinatayo ang kaharian, ipinaalam ni Merlin kay Meliadus kung paano nakita ng mga tao ang isang kakaibang ibon na lumilipad patimog pagkatapos niyang talunin si Hendrickson. Pagkatapos ay pinakalma niya ito at tiniyak sa kanya na handa na siyang sumama sa koponan sa ngayon. Samantala, habang iniisip ni King kung ano ang gagawin para pasayahin si Diane, dumating si Diane na nakasuot ng damit na parang tao at hiniling niya rito na sumunod sa kanya para manood ng mga paputok ng gabing iyon. Sa bar ni Meliadus, dumating si Giltander at humingi ng tawad kay Hook tungkol sa kanilang away sa Forest of Dreams. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Meliadus habang umiinom ng beer na titira siya sa kabisera at sinang-ayunan ni Meliadus ang kanyang desisyon. Nang gabing iyon, habang nanunood sila ng mga paputok, hinalikan ni Giltander si Margaret ng palm, at nagbigay galang si Griamore sa puntod ng kanyang matandang lalaki. Kinabukasan, ipinaalam ng hari kay Elizabeth na aalis na ang mga scenes, kaya nagmadali siya, umaasang magpapalm sa kanila, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Meliadus kasama ang Mama Hook at tinanong si Elizabeth kung sasama ba siya. Sa gulat ng hari, sumama siya sa mga deadly scenes at iniwan nila ang lions at tumungo sa Camelot.